Pahina 151, Espada sa Dragon's Hall. Ang gabi ay miserable. Isang matigas ang katawan na hindi tinatabla ng bomba na SUV ang bumagsak sa highway, kasama si Cillian sa upuan ng pasahero, na ngayon ay isang reprivate mula sa dati niyang mga alalahanin at takot. Habang nasa paligid si Nico, nakakaramdam siya ng saligang seguridad. Sa pamamagitan ng insidente ngayong gabi, naniniwala rin siya na kahit anong panganib ang kanyang maranasan, mapoprotektahan siya ni Nico. Sa pag-iisip tungkol dito, ang kanyang unang takot at pagkabalisa ay nawala sa hangin. Wow! Nico? Kotse mo ba ito? Bakit napakalaki, nakaupo sa loob ng kotse, napakataas at mataas sa pakiramdam, napakaliit ng mga sasakyan sa tabi nito? Hindi maiwasan ni Cillian na mamangha sa tunog. Tulad ng pakiramdam nito. Nakangiting tanong ni Nico. Tumango si Cillian at ibinaling ang mukha kay Nico, ang malakristal niya mga mata ay parang kumikinang sa malabituing liwanag habang nakangiti at sinabing, I like it. Ang sarap talaga ng feeling, open ang view, parang umakyat ng bundok at nakikita lahat ng bundok. Kung gusto mo, pupunta si Nico linggo-linggo para ihatid ka, okay? Ngumiti si Nico, pagkatapos ay sinabi, at kapag may oras ka, maaari mo ring simulan ang pag-aaral ng iyong lisensya sa pagmamaneho, at pagkatapos ay tuturuan ka ni Nico kung paano magmaneho ng malaking lalaking ito. Talaga! Ang galing talaga, nakaka-excite isipin. Napatalon si Cillian na may pag-asa. Ngumiti si Nico at sinabing, sigurado yan. Nangako si Nico sa'yo, kaya mo yan. Naniniwala ako kay Nico. Ngumiti si Cillian, ang dalisay at walang kapintasang mukha, namumulaklak sa ngiti, tulad ng kristal na malinaw na kristal, sobrang dalisay. Sa nakikitang ganong ngiti, masaya rin si Nico. Pagkatapos ng insidente ngayong gabi, binigyan niya ang kanyang sarili ng isang wake-up call, ang mga lihim na laban sa kanyang mga kaaway, ngunit walang kompromiso, kaya dapat niyang protektahan ang mag-asawang Bradley at Cillian, ay hindi dapat hayaang maulit ang insidente ngayong gabi. Cleveland Square. Halos alas 11, nagmaneho si Nico pabalik sa Cleveland Square, kung saan huminto siya sa gilid ng bangkite sa labas ng kapitbahayan, pagkatapos ay lumakad at binuksan ang pinto sa gilid ng pasahero upang mailabas si Cillian sa kotse. Tara, akyat na tayo Tito Page, baka naghihintay na sila. Sabi ni Nico. Tumango si Cillian at naglakad kasama si Nico patungo sa itaas na palapag. Umakyat sa ikatlong palapag, nakitang nakabukas ang pinto, si Bradley, Marion at ang kanyang asawa ay nakatayo sa harap ng pinto, mukhang naghihintay na ng matagal. Tatay, nanay. Masayang ngumiti si Cillian at humakbang papalapit, niyakap ang kanyang mga magulang. Uncle Page, Auntie Page. Ngumiti si Nico pabalik at bumati. Tumingin si Bradley kay Nico at ngumiti, Nico, maraming salamat. Paano mo nahanap si Cillian? Pumunta ako sa paaralan para magtanong at nalaman kung nasa birthday party si Cillian para sa isa sa kanyang mga kaklase, kaya hinanap ko hanggang doon. Nakangiting sabi ni Nico. Pumasok ka na. Buti na lang okay ka na, akala ko may nangyari na kay Cillian. Napangiti si Marion. Mom, with Nico here? Walang mangyayari sa akin. Tumawa ng mahina si Cillian. Pumasok na rin si Nico sa loob ng bahay, ngunit hindi niya sinadyang maupo ng matagal, ang kanyang uniforme ng seguridad ay may mantsa ng ilang dugo sa kanya-kanyang lugar. Sa kabutihang palad, ang uniforme ng seguridad na ito ay madilim na itim, kaya pagkatapos ng mantsa ng dugo ay hindi halata, ay hindi makikita ng ilang sandali. Pero kung magtatagal pa siya, siguradong matutuklasan siya, at kapag tinanong ito ng mga Bradley, hindi niya alam kung paano sasagutin. At isa pa, hindi pa tapos ang gabi. Si Nico, dahil sinimulan na niya ang pagpatay, ay hindi titigil doon, handa siyang alisin ang lahat ng nakatagong panganib na ito minsan at para sa lahat, upang maiwasan ang mga katulad na bagay na mangyari muli. Kaya nang makita ni Nico si Bradley na sinusubukang gumawa ng tsaa, nagmamadali siyang nagsabi, Tito Page, aalis na ako. May negosyo pa ako. Gabi na yata, at dahil nakabalik na si Cillian, oras na para maghilamos at magpahinga. Kapag natapos ko na ito, babalik ako sa bahay. Nico, maupo ka ba ng kaunti? Tanong ni Marion. Umiling si Nico at nakangiting sinabi, Tita Page, may mali talaga. Babalik ako sa ibang araw, gabi na ngayon. Fine. Then Nico? Sige mag-abala ka. Naantala ka sa pagpunta kay Cillian ngayong gabi. Sabi ni Bradley. Wala lang, basta okay lang si Cillian.
Ngumiti si Nico habang nakatingin kay Cillian, komandat ng masama at nakangiting sinabing, Cillian, magpahinga ka ng maaga. Nico, nakuha ko. Napangiti si Cillian nang maunawaan ang kindat ni Nico, na nangangahulugan na patuloy na itago ang tunay na katangian ng kanyang engkwentro ngayong gabi, baka malubog sina Bradley at Marion sa gulat na pag-aalala. Kumaway si Nico at bumaba na. Pagbaba ng hagdan, kinuha ni Nico ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Ratty. Hoy Ratty, nabasa ba lahat ng balita? Nico, nalaman na. Si Mr. Nakatira si Wetmore sa Dragon's Hall. Nakakolekta ako ng napaka-detalyadong impormasyon dito. Mabuti. Sabihin mo, magdala ng ilang tao dito sa Cleveland Square kung mayroon kang sino man doon, at pag-uusapan pa natin ito pagdating natin doon. Cleveland Square, tama ba? Nico, send a location, may dadalhin ako dyan ngayon. Okay. Tumango si Nico at ipinadala ang mga coordinate ng lokasyon ng Cleveland Square. Lumalabas na si Nico ay nagmaneho pabalik sa Cleveland Square sa daan, nagpadala ng mensahe kay Ratty, hayaan si Ratty ang buong pagsisiyasat kay Mr. Wetmore at Nine Dragons na mga detalye ng impormasyon. Sa partikular, kung saan nakatira si Mr. Wetmore, ang sitwasyon ng seguridad ng tirahan, kung gaano karaming tao sa paligid, at iba pa. Mas maraming detalye ang mas mahusay. Sa paghusga mula sa tawag na ngayon, natapos na ni Ratty ang gawain at natipon ang lahat ng nauugnay na impormasyon tungkol kay Mr. Wetmore. Naghintay si Nico sa labas ng Cleveland Square, nagsindi siya ng sigarilyo at huminga ng malalim, bumuhos ang kulot ng usok mula sa kanyang bibig, na sumasagi sa kanyang matigas na mukha. Sa sandaling ito, ang positibong mukha na ito ay walang ekspresyon, malamig hanggang sa sukdulan, malabo na nagpapalabas ng isang dampi ng malamig na layunin ng pagpatay. Makalipas ang buong kalahating oras, may nakita akong dalawang sasakyan na dumaan. Nang makitang dumating ang sasakyan, binati ni Nico, huminto ang dalawang sasakyan, nang ang una, ay bumaba si Ratty. Nico. Nag-hello si Ratty. Kaagad pagkatapos, ang kotse ay bumaba ang natitirang 6 na tao, isang hininga sa loob, malabo na may kalmado at walang awa na kapaligiran sa diffusion. Nico. Ito ay mga pinagkakatiwalaang lalaki, lahat ng mga kapatid na hiniling sa akin ni Mr. Dixon na ibalik. Ibinuka ni Ratty ang kanyang bibig at nagpatuloy, so, Nico, kung may gusto kang i-order, magtanong ka lang. Tumango si Nico at sinabing, ang Block 5302 ng kapitbahayan na ito ay pamilya ng isa kong kasama, si Ratty, ang trabaho mo ay magpadala ng ilang tao para bantayan ako at protektahan ang kaligtasan ng pamilya ng aking kasama. Kung may isang kaoy na hinalang dumating ngayong gabi, ay block mo ito para sa akin, at makipag-ugnayan sa akin sa unang pagkakataon. Naiintindihan ko, aayusin ko kaagad. Nagsalita si Ratty. Dahil same time na itinuro sa kanya ni Nico ang bagay na ito, dapat niyang gawin ito ng maayos, at protektahan ang kapakanan ng pamilya. Pahina 152, Espada sa Dragon's Hall. Nagsindi ng isa pang sigarilyo si Nico at nagtanong, nasaan ang impormasyon tungkol sa profile ni Mr. Wetmore? Nico, dahil gusto mo itong magmadali, halos i-sketch ko lang ito. Ibinuka ni Ratty ang kanyang bibig, inabot ang isang piraso ng sketch paper kay Nico, at sinabing, ito ang Panlong Mountain, at ang Dragon's Hall, kung saan nakatira si Mr. Wetmore, ay nasa tuktok ng Panlong Mountain. Ang Dragon's Hall ay itinayo sa isang talampas, na madaling ipagtanggol at mahirap salakayin. Mabuti na lang at marami ang mga kaaway ni Mr. Wetmore, ngunit ligtas at maayos siya sa loob ng maraming taon. Ang mukha ni Nico ay normal, hindi nababagabag, at sinabi niya, ilang tao ang nagbabantay sa Dragon's Hall, ano ang pinakamalakas na tao, at mayroon ka bang anumang partikular na impormasyon tungkol dito? Umiling si Ratty at sinabing, Nico, itong aspetong ito ay hindi pa nabubuo para sa investigasyon. Pero kung bibigyan ako ng ilang araw, makakalap ako ng mas kumpletong impormasyon. Huli na, kailangan kong kumilos ngayong gabi. Sabi ni Nico sa malalim na tono. Natigilan ang mukha ni Ratty habang nakatingin kay Nico at sinabing, kikilos ba si Nico ngayong gabi? Nico, ito ba ay isang pag-atake sa Dragon's Hall? Tumango si Nico, na hindi niya itinanggi. Mula nang malaman niya na ang mga taong kumidnap kay Cillian ay mga tauhan ng Nine Dragons, nagpasya si Nico na hulihin muna ang magnanakaw, upang alisan ng takip ang ulo ng Nine Dragons, si Mr. Wetmore, at direktang alisin siya, upang mabunot ang kapangyarihan ng Nine Dragons. Mula sa Oakshire.
Siyam na dragons ang ipinapalagay na lalabanan siya sa pamamagitan ni Cillian, na seryosong nakasakit sa kanyang pangunahing prinsipyo at nagpagalit sa kanya, dahil nagsimula na ang pagpatay, lutisin natin ang lahat ng problema ng sabay-sabay. Nico, ang Dragon's Hall ay binabantayan ng husto at puno ng mga eksperto, ako. Nagsalita si Ratty at gustong sumama kay Nico. Nico but interrupted him, he said, this time, I still act alone. Ikaw at ang mga taong dinala mo, bantayan mo rito, protektahan mo ang kaligtasan ng pamilya ng mga kasama ko, iyon ang pinakamalaking tulong sa akin. I know your worries. Don't worry. I'll act according to my own discretion, walang mangyayari. May iba pang gustong sabihin si Ratty, ngunit nang makita ang determinadong titig ni Nico, alam niya sa kanyang puso na walang saysay ang sasabihin. Tanging sinabi ni Ratty, Nico, huwag kang mag-alala, paprotektahan ko talaga ang kaligtasan ng pamilya ng mga kasama mo at hinding-hindi ako papayag na may lumapit. Okay, please. Inabot ni Nico at tinapik ang balikat ni Ratty habang lumingon siya sa Paramount Marauders. Napatingin si Ratty sa walang tigil na pagtayo ni Nico, biglang nakaramdam ng dugo, naramdaman niyang ito ang tunay na lalaki, ang tunay na malakas na lalaki ba ay dapat magkaroon ng momentum. Dumagundong. Ang Paramount Predator ay nagsimula sa isang putok, ang mataas na tunog ng makina ay tumunog ng malakas at malinaw, at si Nico ay nakaalis na, patungo sa direksyon ng Panlong Mountain. Gabi na at sumasapit na ang hating gabi. Ang mga mata ni Nico ay nagyayelong malamig, ang kanyang malamig na mukha ay walang ekspresyon, ang kanyang dibdib na lukab ay may galit at hangarin na pumatay, na ginagawa ang kanyang katawan na isang malabo na pagpatay na puot. Ito ang unang pagkakataon na galit si Nico mula nang bumalik siya sa lungsod. Kung nasaktan si Cillian ngayong gabi, mahihiya talaga siyang harapin ang espiritu ni Jimmy sa langit. Ano man ang mangyari, ngayong gabi ay lulutasin niya ang lahat ng mga nakatagong problema, hinding-hindi nahahayaang magdusa pa ang pamilya Bradley ng anumang panganib. Ngayong gabi ay Dragon's Hall at mahuhuli si Mr. Wetmore, ang mastermind. Gayunpaman, upang ang Dragon's Hall ng isang lambat, umasa lamang sa pagpatay lamang mahirap gawin ang isang malinis, ang pinakamahusay na paraan kaysa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pulis. Sa pag-iisip, kinuha ni Nico ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang tawag. Nickmar Residence. Sa isang kwarto sa 16th floor ng 8th building, naligo si Taylor at nahiga sa kama at tumingin saglit sa phone niya, tapos ready na siyang matulog. Bukas, maraming bagay ang haharapin sa himpilan ng pulisya, at sumasakit ang ulo niya kapag naiisip niya iyon. Gayunpaman, papatayin na sana niya ang mga ilaw, biglang tumunog ang kanyang cellphone, at nang tingnan niya ang caller ID, hindi maiwasan ng kanyang mukha na magpakita ng kakaiba, sa totoo lang ay si Nico, ang damn bastard, tumatawag. Anong tawag ng asshole na ito sa gabing ito? Napabuntong hininga si Taylor, kinuha pa rin niya ang telepono, at agad na nagtanong sa mahinang boses, Nico bastard, bakit mo ako tinatawagan ng ganitong oras? Matutulog na ako. Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag, hindi pa ako tapos sa pag-istorbo mo sa pahinga ko. Madam Kane, maaari mo bang pigilan ang iyong galit sa isang malaking gabi? Alam kong nag-iimbestiga ka na sa Nine Dragons at sinusubukan mong makahuli ng ilang nagpapatunay na ebidensya laban sa Nine Dragons, tama ba? Ang mukha ni Taylor ay natigilan nang magtanong siya, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ngayong gabi, aalamin ko ang nagpapatunay na ebidensya ng Nine Dragons para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay pumunta kaagad sa istasyon ng pulisya, kunin si Matt at tipunin ang mga opisyal ng SID. Maghintay ka lang at hintayin ang tawag ko. Mababa at kalmado ang boses ni Nico. Anong ibig mong sabihin? Binibigyan mo ako ng incriminating evidence ng Nine Dragons. Maging mas tiyak para sa akin. Nang marinig ang ganoong mabigat na balita, hindi napigilan ni Taylor na tumalon ng direkta mula sa suot, at hindi ko alam kung ang puwersa ay masyadong malakas o ang kanyang dibdib piraso ng pag-iral ay masyadong mayaman at mabigat, sa pamamagitan ng pantulog sa isang pagsabog ng marahas na panginginig, tumawid sa isang kahanga-hanga at kaakit-akit na kurba ng alon. Gayunpaman, ang pagtatanong ni Taylor ay hindi nakatanggap ng tugon, dahil ang isang beep 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 na tunog ay sumunod sa telepono. Ibig sabihin, bitin na agad ang side ni Nico. Nico, bastard ka? Ang lakas ng loob mong ibitin ako. Bumangon sa galit si Taylor, at ang magandang mukha ng itlog ng gansa ay tila may natitirang galit dito. And then? Tumawag ulit si Taylor, but unexpectedly,
Naka-shutdown na yung side ni Nico, hindi na nakakatawag yung phone. Napaupo si Taylor sa kama, nakakunot ang kanyang mga kilay habang iniisip kung pinaglalaroan ba siya ni Nico. O totoo ba ang sinabi ni Nico? Ngayong gabi, maaari ba talagang maglabas si Nico ng ilang ebidensya ng mga krimen ng Nine Dragons? Dahil kinuha ni Taylor ang posisyon ng Chief of Criminal Police sa Burstdress Police Station, gusto niyang wakasan ang buong Nine Dragons. Dahil ang pagkakaroon ng Nine Dragons ay seryosong nakaapekto sa ilang batas at kaayusan. Alam niyang hindi malinis ang ilalim ng Nine Dragons, at napakaraming dugo at kadiliman sa likod nito. Ang susi ay, 9 na dragon sa likod ng paglahok ng ilang puwersa, at hindi lang makakolekta ng sapat na malakas na ebidensya para akusahan ang 9 dragons, kaya hindi rin siya kukuha ng 9 dragons. Para sa ilan sa mga industriyang nasa ibaba ng 9 dragons, sabihin na nating mga nightclub, itong mga entertainment venues, hindi siya nagpadala ng kakaunting tao para mag-raid, kahit may mga illegal at walang disiplina na phenomena. At most is also rectification, the most serious is only sarado. Ito ay hindi lahat hanggang sa pinagmulan nito para sa Nine Dragons. Gayunpaman, sinabi talaga ni Nico na nakapagbigay siya ng ilang ebidensya ng mga krimen ng Nine Dragons ngayong gabi. Kung totoo man iyon, siguradong kinikilig siya. Ang problema, halos 2 o 3 taon na niyang sinisiyasat ang Nine Dragons, at wala talagang pag-unlad. Naayos ni Nico ang lahat ng ito sa magdamag. Pagkatapos ay naalala ni Taylor ang hindi mahuhulaan na mga kasanayan ni Nico, at ang nakatagong tunay na pagkakakilanlan ni Nico sa pamamagitan ng kanyang panig ng sistema ng pampublikong seguridad, sadyang walang sapat na awtoridad upang agawin ang tunay na pagkakakilanlan ni Nico. Ibig sabihin hindi pangkaraniwan ang tunay na pagkatao ni Nico. Ang moldite na bastard na ito, ang tiyak na sitwasyon ay hindi nagsasabi sa akin, ang pangungusap lamang na ito at pagkatapos ay ibababa ang telepono, galit na galit sa akin. Bulong ni Taylor na may bugzo ng galit at puot. Matapos pag-isipan ito, huminga ng malalim si Taylor, at para bang nakapagdesisyon na siya, nasabi niya sa sarili, kalimutan mo na, magkunwari tayong nagtiwala sa bastos na ito kahit minsan. Kung pinaglalaroan niya ako, tatalikod ako at balatan siya. With that, tumayo si Taylor at nagsimulang magpalit ng damit habang binabaliktad niya ang cellphone number ni Matt at agad itong dinial. Pahina 153 Night Stalking. Malalim na ang gabi. Ang isang matigas na mukhang explosion-proof na off-road na sasakyan ay humaharurot sa kahabaan ng highway, ang bilis ng sasakyan ay napakabilis, kasama ang higanteng off-road na sasakyan, na nagbibigay ng impresyon na ito ay tulad ng isang bakal na kuta na gumagalaw ng mabilis sa ilalim ng gabi. Nakaupo si Nico sa kotse, nagmamaneho nitong Paramount Marauder, at paminsan-minsan ay tumitingin sa direksyon ng Panlong Mountain na matatagpuan sa kanyang telepono. Hindi rin mahirap hanapin ang bundok ng Panlong. Nagmaneho si Nico ng mahigit kalahating oras sa highway, papalapit na sa Panlong Mountain. Dito, ang mukha ni Nico ay malamig, ang pahid ng matinding pagpatay na gas ay kumalat, hindi nakikita ay tila nagdadala ng isang bundok ng mga bangkay at dugo na parang dagat ng dugo, kakilakilabot at morbid. Ang paulit-ulit na mga provokasyon ng mga puwersa ni Mr. Wetmore, una hanggang ni Dan, pagkatapos ay sa pamamagitan ng tangkang pagpatay kay Zane, hanggang ngayong gabi ang pag-target kay Cillian, na pinapahalagahan niya, ay paulit-ulit na naghihikayat sa ilalim ng mga prinsipyo ni Nico. Sa partikular, ang nangyari kay Cillian ngayong gabi ay nagpagalit sa kanya, at siya ay isang taong uhaw sa dugo na mas pinahahalagahan ang kanyang kapatid kaysa sa kanyang sarili. Ang huling salitang binitawan ng sariling kapatid ay ang pag-aalaga sa kanyang ate. Kaya, sa isip ni Nico, ang kaligtasan ng pamilya ni Jimmy ay higit na mahalaga kaysa sa sarili niya. Muntik nang mapatay si Cillian ngayong gabi, galit talaga siya, pero lubos din siyang naging inspirasyon bilang si Satan the Evil, cold-blooded, ruthless, dedicated to killing. Phew! Sa tunog ng pagsipol ng sasakyan, nagmamaneho na si Nico sa Panlong Mountain at nakita niya ang Pan Mountain Road na umaakyat sa Panlong Mountain. Wala siyang intensyon na itaboy ang Paramount Marauder hanggang sa Pan Mountain Road, na mag-aalerto sana sa lakas ng tao ng Nine Dragons. Naniniwala siya na maraming tauhan ng Nine Dragons sa kagubatan sa magkabilang gilid ng kalsadang ito sa bundok, at sila ay lihim na nanunood at nagpapadala ng mga alerto sa tuwing may mga kauna-hinalang target. Nagmaneho si Nico sa isang tabi, bahagyang malayo sa junction ng Coil Road sa Mount Pendleton, bago ihinto ang kotse sa gilid ng kalsada pagkatapos.
Itinulak ni Nico ang pinto ng kotse at lumabas, bitbit ang isang backpack sa likod niya. Nasa loob ng backpack ang ilang mga kagamitang inihanda ni Nico para sa okasyon. Gumalaw ang katawan ni Nico at sumisid na sa loob patungo sa mga bundok ng Panlong Mountain, at handa na siyang pumunta hanggang sa Dragon's Hall sa tuktok ng bundok. Madilim at mabigat ang mga bundok at kagubatan. Iligtas ang kalsada sa bundok sa bawat distansya ay magkakaroon ng mga ilaw sa kalye, ngunit ang malalabo at mahinang mga ilaw sa kalye ay hindi makapagpapaalis sa makapal na kadiliman ng kagubatan sa bundok. Si Nico ay humakbang patungo sa harapan sa kagubatan ng bundok na ito, at hindi siya estranghero sa mga bundok. Sa katunayan, solong kakayahan labanan, sa gubat siya ang hari ng pangkalahatang pag-iral. Sa sandaling pumasok ka sa gubat, ikaw ang hari. Sa makatuwid, matitira sa makapal na kadiliman, Nico ang mga bundok at kagubatan sa pagitan ng mga aksyon ay tahimik pa rin, siya ay magagawang upang ganap na gamitin ang lupain, terrain at kagubatan puno bilang takip, ay magiging perpektong takip sa kanilang sarili. Ang ganitong klaseng palusot at pagtatago, wala masyadong tao sa mundo ngayon ang makakaagaw sa kanya. Ganito ang balak ni Nico na pumuslit at iwasan ang mga nakatagong scout sa Panhandle Road na ito. Sa daan, tiyak na maraming scouts sa madilim na kabundukan at kagubatan, at kung siya ay padalos-dalos na magpakita, ito ay mag-aalarma sa buong Dragon's Hall, at kapag si Mr. Wetmore ay gumawa ng pag-iingat, ito ay magiging napakahirap na hulihin siya. Nagpatuloy si Nico sa pagdive pasulong ng medyo malayo, at sigurado, naramdaman niya ang kakaibang aura sa unahan. Bagamat ang mga pabango na ito ay napakahina, ngunit paano ito may tatago sa kakayahan ni Nico sa pandama? Ibig sabihin, may tumatambangan sa unahan. Agad na tumigil si Nico at hindi agad kumilos, maingat niyang naramdaman at natukoy ang lokasyon ng pananambang ng kabilang partido. Inakala niyang nasa 4 ang bilang ng kabilang partido. Pagkatapos, ganap na nakolekta ang sariling aura ni Nico at nagsimula siyang gumalaw. Umiihip ang hangin sa gabi, may kalusko sa kagubatan ng bundok, tahimik ang pagkilos ni Nico. Kumikislap ang kanyang katawan, at palihim na lumalagpas sa ilang tambangan na lalaki sa kanyang harapan. Ang proseso ng pagnanakaw, Nico ay sa tulong ng nakapaligid na takip at paglalakad, kahit na ang ilang mga scouts na ambush ang bantay sa dilim patungo sa direksyon ng Nico palihim na tumingin sa ibabaw, ngunit hindi makita ang anumang kaina-hinalang mga palatandaan. Ibang-iba sila kay Nico. Ang isa ay ang Dragon Emperor, ang Lord Magnus na evil ng madilim na mundo, isang gubat ang magiging hari ng pag-iral. At ang mga scout sa mundo ng kadiliman ay hindi sa lahat, maaaring mahanap ang palihim na Nico na kakaiba. Sa kalaunan, si Nico ay nakalusot sa likod ng mga scout na ito, at talagang 4 sila. Mas itinoon nila ang kanilang atensyon sa Panhandle Road at paminsan-minsan ay lumilingon-lingon sa paligid, ngunit nasa likuran nila si Nico at wala silang pakialam. Nagpatuloy si Nico sa paglusot pasulong, at nang makumpirma ng daan sa unahan na walang mga scout, binilisan niya ang kanyang mga palusot na hakbang. Nang maramdaman niya ang pabango ng scout, binagulan niya ang kanyang mga hakbang pababa. Umakyat siya at nakilala ang kabuoang 3 pangkat ng mga scout na tinambangan sa iba't ibang mga kalsada, kaya malinaw na si Mr. Wetmore ay talagang maingat. Maliban na lang kung ang isang dalubhasa sa pagnanakaw at pagtatago tulad ni Nico ay nakakalusot ng walang tunog. Sa dulo ng nakapulupot na highway ay makikita ang isang manor-style villa. Ang halaga ng villa lamang ay hindi bababa sa ilang daang milyon, kaya malinaw na ang kayamanan ni Mr. Wetmore ay hindi maisip. Gayunpaman, ang pinuno ng isang puwersa sa ilalim ng lupa, upang mabuhay sa Oxfire kaya flamboyantly, lamang natatakot na ang mga puwersang kasangkot sa likod niya ay tiyak na hindi simple, sa likod nito ay dapat na isang malaking shot cover. Pero hindi na ito si Nico para ay consider ang problema, para sa kanya, ang alam lang niya ay paulit-ulit na gusto siyang paalisin ni Mr. Wetmore, sa kanya muna si Mr. Nakayuko ang buong katawan ni Nico sa isang makulimlim na sulok hindi kalayuan sa villa, pinagmamasdan ng mga mata nito ang sitwasyon sa paligid ng villa. Sa loob at labas ng villa ay mahinang lumitaw ang ilang mga figure ng tao, tila nagpapatrolya. Ang pagkakaroon ng mga taong ito ay ginagawa lamang ang istilong manor na villa na ito sa isang brick wall-like na pag-iral, ang mga ordinaryong tao ay gustong sumugod sa imposible. Ngunit ang nakakatakot kay Nico ay hindi itong mga kamay na nagpapatrolya sa loob at labas ng villa, kundi yung mga security camera sa labas ng villa. Hanggat lumitaw ang kanyang figure, gaano man kabilis, mahuhuli ito ng mga surveillance camera na ito.
May mga security camera ang front side ng villa, paano naman ang gilid? Naisip ito ni Nico, at nagpasya siyang pumunta sa gilid. Gayunpaman, ang kanyang lokasyon ay nasa gitnang seksyon ng Wolong Mountain, ang gilid na bahagi ay may bundok, ang daan sa bundok ay masungit at lubhang matarik, at ito ay sa gabi, walang alinlangan na nagdaragdag ng malaking panganib. Walang takot si Nico, humakbang siya patungo sa gilid ng bundok, at sa ilalim ng kanyang matipunong tindig, ang masungit na landas ng bundok ay nasakop lahat sa ilalim ng kanyang mga paa. Umakyat siya sa bundok na parang isang espiritual na unggoy, at ang pananabik na tila lubhang mapanganib sa mga ordinaryong tao ay kasing dali ng paglalakad sa patag na lupa para sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, umakyat siya mula sa gilid ng bundok at tumingin sa harap matapos ipakita ang isang ulo. Tamang-tama, hindi makikita ng direksyong ito ang mga surveillance camera, at bihirang makakita ng patrol ng manpower, paminsan-minsan lang may patrol na 5 o 6 na tao ang dadaan para magpatrolya sa ilan. Normal na ang panig na ito ay may likas na panganib ng bundok, kaya ang mga pag-iingat sa panig na ito ay mas maluwag. Nang dumaan ang isang patrol team, mabangis na gumalaw ang katawan ni Nico, ang buong katawan ay parang multo na tumakbo palabas, mabilis ang kanyang bilis, ngunit tahimik din, agad na sinugod sa gilid ng panlabas na parapet ng villa. Gumamit siya ng ilang dead space sa gilid ng parapet para tumikim ng husto, hanggang sa likod bahay ng villa na ito. Sa oras na ito, naramdaman niya ang isang patrol sa unahan niya na may mga pabago-bago ng hininga na ipinadala, ang kanyang mukha ay lumubog, kaagad na doubling stomp, pagkatapos ay tumalikod siya, agad na tumalon sa likod bahay ng villa. Bago tumalon muli, sinigurado niyang walang abnormal na hininga sa likod bahay ng villa. Ang likod bahay ay may pool at matataas na puno. Nakayuko si Nico sa likod ng isa sa mga puno at pinagmasdan ang villa. Kasabay nito, mahina niyang naramdaman na ang villa ay may kakaibang marilag at malakas na aura pressure sa diffusion ng totoong puno ng tigre at dragon ang Dragon's Hall. Hindi rin alam ng panig ni Mr. Wetmore kung gaano karaming malalakas na tao ang lihim na nagbabantay. Ngunit nararamdaman ni Nico ang pagbabago-bago ng hininga ng kabilang partido, ang kabilang partido ay hindi ang pinakamaliit na pakiramdam ng kanyang pag-iral, sa kanilang sariling paghinga tagpo, Nico ay umabot sa punto ng pagiging perpekto. Maliban na lang kung ito ay kapareho ni Nico o mas makapangyarihang pag-iral, na maramdaman ang kanyang sobrang mahinang hininga na lumulutang. Ang villa ay may 3 palapag, ang ikalawang palapag na lobby at ang ikalawang palapag ay may ilaw. Tumingin si Nico sa itaas, naisip niya na ang pag-aaral ni Mr. Wetmore ay dapat nasa ikalawang palapag. Para kay G. Wetmore ang ganitong uri ng tao, ang pag-aaral ay magiging isang mabigat na lugar, kung ang 9 na dragons ay may mga pribadong sekreto, ito ay nakatago din sa pag-aaral. Hinubad ni Nico ang shoulder bag na daladala niya at naglabas ng isang bundle ng hemp rope mula rito, na may nakakabit na barb sa isang dulo ng lubad, na sa mga oras na ito ay nababalot sa mga patong-patong ng tela. Kinuha ni Nico ang iPad patungo sa ikalawang palapag ng villa ng isang fling, tumpak na ikinabot ng mga barbs ang sulok ng ikalawang palapag ng villa sa balkonahe, dahil ang mga barbs ay nakabalot sa tela, kaya nakakabit sa sandaling walang ingay na inilabas. Hinailan ni Nico ang lubod ng abaka sa kanyang mga kamay, ang buong tao ay mabangis na umakyat sa hangin, mga paa sa gilid ng pader ng haligi ng suporta, hakbang-hakbang patungo sa itaas, mukhang isang tuko na paglalakad. Ay umakyat sa isang tiyak na taas, biglang, Nico paan ng isang stirrups, nakaimbak sa ilalim ng isang stirrups ang kanyang katawan ay tumalon pasulong, siya ay ibinuka ang kanyang mga braso upang kunin ang ikalawang palapag na balkonahe, pagkatapos ng isang malalim na paghinga ay binaligtad upang mapunta sa ikalawang palapag na balkonahe. Pagkatapos ay mabilis na inalis ni Nico ang twine at inilagay sa sulok ng balkonahe. Bahagyang nanliit ang titig sa mga mata ni Nico, naramdaman ang sitwasyon sa ikalawang palapag, pagkatapos ay bahagyang itinulak niya ang isang pintuan sa balkonahe, isang kislap ng kanyang katawan, ay walang ingay na pumasok sa loob. Pahina 154 na pagharap kay Mr. Wetmore. Parang multo ang buong katawan ni Nico, tahimik na pumuslit sa ikalawang palapag ng villa. Mula sa pintuan ng balkonahe, maaari kang dumiretso sa sala sa ikalawang palapag ng villa, hindi ka agad kumilos si Nico, ngunit sa isang sulok na nagtatago, ang kanyang sariling mga kakayahan sa pandama ay lumawak din, ang villa ay umiiral sa ilang mga nakatagong aura lahat ng nakuha niya.
Ngunit ang mga hininga na ito ay higit sa lahat mula sa direksyon ng ikalawang palapag. Ang direksyon ng ikalawang palapag ay hindi pa nakakaramdam ng anumang kakaibang pagbabago bago ng hininga. Ito rin ay bahagyang gumaan ang loob ni Nico, nagsimula siyang maglakad sa sahig na ito, iniisip ang paglakad sa unahan ng paa ay hindi siya gumawa ng anumang ingay, naglakad siya patungo sa isang pinto ng silid, inabot niya ang hawakan, bahagyang umikot, bahagyang binuksan ang pinto upang isang puwang. Napatingin ang mga mata sa loob at nakitang kwarto iyon. Pero halatang hindi ang kwarto ang target ng paghahanap ni Nico. Marahan niyang isinara ang pintuan at saka naglakad patungo sa isa pang pintuan, na marahang itinulak, na isang study ante. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nico, marahan niyang binuksan ang pintuan pagkatapos maglakad papasok sa study, at saka muling isinara ang pintuan. Ang ikalawang palapag ay halatang isang lugar kung saan nakatira at nagtatrabaho si Mr. Wetmore, kaya walang dagdag na tao dito, at walang ibang mga gwardya. Ito ay refleksyon ng labis na pagtitiwala ni Mr. Wetmore sa mga panseguridad ng Dragon's Hall. Pagkatapos ng lahat, mula sa pagbubukas ng kalsada sa bundok na iyon, ay inilatag ang mga layer ng ambas. You are welcome to say, kaya binabantayan kahit langaw mahirap lumipad. Tanging si Nico, ang hari ng mga espesyal na puwersa na sumailalim sa iba't ibang mahigpit na espesyal na pagsasanay, ang nakalusot hanggang sa loob ng walang ingay. Napakalaki ng lugar ng pinag-aaralan, ang magkabilang gilid ng dingding ay malalaking bookshelf, ang pinto ay puno ng iba't ibang uri ng libro, karamihan sa mga libro ay napakabago, na hawakan lamang ay hindi nagagalaw. Namumukod tangi ang isang malaking mesa, na may laptop sa desk at ilang mga dokumento, at ilang librong nakasalansan sa desk. Bilang karagdagan, mayroong isang frame ng larawan sa mesa, ang frame ay isang lalaki na may larawan ng isang babae, at isang maliit na batang lalaki na mga 8 o 9 na taong gulang sa gitna. Napagpasyahan ni Nico na ang lalaki sa picture frame ay si Mr. Wetmore, at ang babae at ang batang lalaki ay dapat na kanyang asawa at mga anak. Nagsimulang maghanap si Nico sa study, ang tingin sa kanyang mga mata patungo sa dalawang malalaking aparador ay tumingin sa ibabaw, ngunit personal ding lumakad upang seryosong suriin ang ilan. Nakatanggap siya ng iba't ibang espesyal na pagsasanay na kasama rin sa ahente ng ilang mga espesyal na diskarte sa pagsasanay, kaya tiningnan niya ang dalawang malalaking aparador ng mga libro ay may mga problema, dahil ang dalawang aparador sa ibaba ng kahoy na tabla at ang lupa ay hindi direktang nakikipag-ugnayan. Sa madaling salita, ang dalawang aparador ng mga aklat ay parang nakasabit sa lupa sa dingding. Ito ay dinisenyo upang ang kakayahan ay maaaring maging higit pa, marahil ang dalawang malalaking bookcases ay palaipat-lipat, ngunit isang sandali, Nico din ay hindi nakita ang pasukan kung saan. Ngunit si Nico ay hindi nagmamadali, dahil may nakita siyang problema, pagkatapos ay sa kanyang kadalubhasaan, upang malaman ang sekreto ng dalawang malalaking aparador ay hindi isang problema. Unang palapag. Nagpabalik-balik si Mr. Wetmore sa lobby ng unang palapag. Sa ngayon, wala pa ring balitang naipasa mula sa panig ni Kim, kaya medyo nagdududa siya. Gayunpaman, si Mr. Wetmore para sa kakayahan ni Kim ay lubos na kumpiyansa, at higit sa oras na ito ang operasyon, dinala ni Kim ang halos 20 piling mga gunman, ayon sa dahilan laban sa isang tao ay walang problema sa lahat. Si Mr. Wetmore ay napakatyaga rin, sa ganitong paraan na may dugong hangin at ulan na darating, ay matagal nang napino sa sarili niyang layaw, hindi nagmamadaling kalikasan, naniniwala siya na ang pagkilos ngayong gabi ay walang anumang kasalanan. Ngunit si Kim sa sobrang tagal ay wala pa ring kalahating mensahe pabalik, na nagpaparamdam din kay Mr. Wetmore na medyo hindi mapalagay. Sa sandaling iyon, umakyat si Mr. Wetmore, handa na pumunta sa pag-aaral at personal na makipag-ugnayan sa panig ni Kim upang makita ang sitwasyon. Kung ang sitwasyon ay hindi tama, pagkatapos ay agad din siyang gagawa ng mga pagsasaayos para sa pag-deploy ng mga tauhan. Sa unang palapag, sa loob at labas o sa labas o nagtatago sa dilim maraming eksperto sa Nine Dragons, ang iba sa kanila ay nagpapatrolya sa paligid, ang iba ay pumwesto sa periphery, mas marami ang nasa madilim na hibernation, sa loob at labas ng Dragon's Hall na binabantayan ng break. Pader. Kaya naman, kapag umakyat si Mr. Wetmore, hindi na siya kailangang samahan sa itaas, na nakagawian sa paglipas ng mga taon. Sa pag-aaral sa ikalawang palapag, hinahanap ni Nico ang mga sekreto ng pag-aaral na ito nang biglang may narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas, iyon ay ang tunog ng mga yabag ng paglalakad, na nagpapahiwatig na may umakyat sa itaas.
Bahagyang lumubog ang tingin sa mga mata ni Nico, at mabilis siyang tumakbo, walang ingay na nagkukubli sa gilid ng pintuan ng study, ang kanyang sariling hininga ay ganap na nagsalubong at pataas. Umakyat si Mr. Wetmore sa ikalawang palapag, medyo haggard ang kanyang mukha kumpara sa nakaraan. Hindi niya naramdaman na ito ay walang kapangyarihan sa loob ng maraming taon mula nang siya ay pumalit sa kanyang lugar bilang pinuno ng Oakshire sa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan na ang isang security guard sa Oakshire ay makakapagdulot ng labis na kaguluhan, at paulit-ulit na idineklara ang operasyon na isang pagkabigo, at ang kanyang panig ay dumanas din ng matinding pagkalugi, na talagang nagparamdam sa kanya ng hindi inaasahan. Tiningnan niya ang profile ni Nico, ngunit wala siyang nalaman, at iyon ang ikinagulat niya. Siya subconsciously nadama na Nico ay hindi lamang isang security guard kaya simple, kung hindi man ay isang security guard, hindi sa kung ano ang impormasyon ay hindi mahanap. Ngunit lahat ng iyon ay hindi na mahalaga sa kanya. Pagkatapos ng gabing ito, ang security guard na nagngangalang Nico ay kailangang mawala sa Oakshire ng tuluyan. Ito ay hindi nakakagulat na Mr. Wetmore walked up sa pinto ng pag-aaral ng walang anumang pag-iingat ng kanyang sariling. Marami siyang kaaway, ngunit sa lahat ng mga taon na iyon, walang nakalusot sa Dragon's Hall. Sa kanyang mga mata, ang kinakatawan ng Dragon's Hall ay ganap na seguridad. Klang! Binuksan ni Mr. Wetmore ang pinto sa kanyang pag-aaral at pumasok, isinara ito sa likod niya gamit ang kanyang nakaugalian na backhand. Sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Mr. Wetmore na may mali, isang nakamamatay na makinang pamatay na agad na binalot, kasabay ng isang kamay ay mabilis na parang kidlat patungo sa kanyang lalamunan para kunin. Magmadali. Sobrang bilis. Ang sariling kakayahan sa pakikipaglaban ni Mr. Wetmore, na walang katapusan na malapit sa larangan ng martial arts, ay sadyang hindi makapag-react. Ito ay higit sa lahat dahil siya ay pumasok sa pag-aaral bago ang kanyang sarili at walang anumang pag-iingat, hindi niya pinangarap na may isang tao sa mundo na maaaring makalusot sa kanyang pag-aaral ng tahimik sa pagtambang. Ang isa pang dahilan ay ang bilis ng mga hampas ng taong ito ay talagang kakilakilabot at masasabing hindi katulad ng anumang nakita niya. Sa isang iglap, ang lalamunan ni Mr. Wetmore ay agad na napahawak sa pamamagitan ng isang malakas na kamay, na hindi makagawa ng kahit katiting na tunog, at pagkatapos ay isang malamig ngunit makapal na dugo amoy na sable ang inilagay sa lalamunan ni Mr. Wetmore, na sinundan ng malamig at walang pakialam na boses, isuko ang lahat ng pagtutol kung ayaw mong mamatay, o wala akong balak putulin ang iyong lalamunan. Putulin mo. Ang malamig at nakamamatay na pamatay na makina ay nagkakalat, kasama ang matalim na sable sa lalamunan, na dahilan kung bakit si Mr. Wetmore ay orihinal na nakaimbak ng kapangyarihan ng ikawalong baitang kapangyarihan ng Ming sa unang pagkakataon na nagkalat. Dahil naramdaman niya ito ay totoong pamatay na enerhiya. Kung talagang kikilos siya, tiyak na mamamatay siya. At hinarap lang siya ng kabilang panig at hindi agad pinatay na nagpapakitang may puwang pa para sa pagmamaniobra. Si Mr. Wetmore ay isang matalinong tao, hindi tanga, sa ganoong pagkakataon, natural na hindi ilalagay ang kanyang buhay sa taya. So ikaw si Mr. Wetmore, ha? Nagkita na tayo sa wakas. Si Nico ay nagpakita at siya ay nakahawak pa rin sa lalamunan ni Mr. Wetmore. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang pinto ng kanyang study. Napagpasyahan niya na sa paraan ng pagkilos ni Mr. Wetmore, kasama ang espesyal na katangian ng pag-aaral, nang wala ang kanyang mga tagubilin, ang mga tinambangan na lalaki sa villa na ito ay hindi kailanman kusang darating. Sa katunayan, iyon mismo ang nangyari. Alam ng mga tao sa Dragon's Hall na ang ikalawang palapag ng villa ay ang pribadong espasyo ni Mr. Wetmore, lalo na ang pag-aaral, at walang sinuman ang pinapayagang pumasok ng walang utos ni Mr. Wetmore. Matapos makita ni Mr. Wetmore si Nico, ang buong mukha niya ay agad na naging, labis na nagulat at natakot, ang kanyang lalamunan ay bumalot, nahihirapan at bumulong, ikaw si Nico. Pahina 155 Diablo. Ako. Nakilala ni Mr. Wetmore si Nico, bagamat sa pamamagitan lamang ng ilang mga larawan at iba pa, napaka-target niya kay Nico, upang sabihin na hindi nakita ang ilang mga larawan ni Nico ay imposible rin. Ngayon, ang mukha na iniharap sa kanya ay eksaktong kapareho ng nakita niyang larawan ni Nico. Ngunit, paano ito posible? Hindi ba dapat nahuhulog si Nico sa bitag na itinakda ni Kim at ng iba pa sa puntong ito? Paano siya nagpakita dito?
Ikinagulat naman ni Mr. Wetmore, ang mukha na parang nakakakita ng multo, agad siyang nakaisip ng parang malamig na hangin mula sa ibaba ng paa pataas at kumalat sa buong katawan. Oo, ako, si Nico. Ang Nico na sinusubukan mong alisin sa lahat ng paraan na posible. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, ang kanyang tono ay kalmado, ngunit tila walang pakialam. Lihim na nabigla si Mr. Wetmore sa kanyang puso, at nagmamadaling sinabi, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Paano ako magkakaroon ng ideya na alisin si Mr. Magnus? Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman nagawa para sa aking sarili. Ito ay dahil ang mga taong nasa ilalim ng aking mga kamay ay hindi alam kung paano kumilos, na humantong sa isang hindi pagkakaunawaan. Makakasiguro ako na ang mga nagkasala kay Mr. Magnus ay mapaparusahan ng mabigat, kahit na gusto ni Mr. Magnus na maparusahan. Nakangiting walang pakialam si Nico at sinabi sa mabait na paraan, hindi pagkakaunawaan. Ganun ba talaga? Kumusta naman ang mga aksyon ng iyong mga lalaki ngayong gabi? Kumilos sila ng walang pahintulot. Kinuha nila ang kalayaan ng pagkidnap sa aking kapatid na babae, hinikayat ako sa Fairmac Tops, nag-set up ng mga bitag upang patayin ako, at naghanda na patayin ako sa lugar. Ang iyong mga tauhan ay kumilos nang hindi mo nalalaman, hindi ba? Nang sabihin ng pahayag na ito, ganap na nagbago ang mukha ni Mr. Wetmore. Nang lumitaw si Nico, nahulaan na ni Mr. Wetmore, hanggang sa lumabas ang mga salita ni Nico at nakumpirma niya ang kanyang hinala si Kim at ang iba ay nabigo sa kanilang operasyon. Ang presensya ni Nico dito ay patunay na idineklara ng failure ang operasyon ni Kim ngayong gabi, at maging ang mga lalaking kasama niya ay ginawang malamig na bangkay. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit, pagkatapos ng napakaraming oras na lumipas, ang panig ni Kim ay wala pa ring balitang maibabalik. Ginagawa nitong malamig ang mga kamay at paa ni Mr. Wetmore, ang lamig na kumalat sa buong katawan, ang buong tao ay parang nahulog sa yelo, ang isip ay naging blanko. Hindi niya pinangarap na ang orihinal na walang palya na operasyon ay talagang mabibigo, nangunguna sa operasyong ito ang sariling lakas ni Kim ay isang ika-6 na order na Mingjin martial arts experts, ngunit nabigong mapatay. Hindi ka panipaniwala. Si Mr. Wetmore ay talagang hindi makapaniwala, ngunit si Nico ay nakatayo mismo sa kanyang harapan, at hindi niya kayang tanungin ang kalahati nito. Si Mr. Wetmore ay isang matanda na rin, siya ay bumalik sa kanyang katinoan at mabilis na nagsabi, Oo, Mr. Magnus, ano ang nangyari ngayong gabi ay hindi ko talaga alam, may nang hijack at kumidnap sa iyong kapatid. Sigurado ako na mga tao ng Nine Dragons. Kung talagang, mahigpit akong iimbestigahan hanggang sa eksena, matinding parusa, tiyak na magbibigay ng paliwanag kay Mr. Magnus. Hindi yun kailangan, binigyan ko ang mga taong iyon ng magandang account kamatayan. Nagsalita si Nico, dahan-dahan at kusa niyang sinabi, wala akong pakialam kung naglalaro ba ako o ano, pumunta na ako ngayon sa pintuan para makakuha ng paliwanag sa dami ng nangyari bago pa man ngayong gabi. Mula sa insidente sa Gangnedan, hanggang sa sinadyang pagpatay kay Zane, at sa bitag ngayong gabi, lahat ng ito ay tungkol sa inyong Nine Dragons na sinusubukan akong patayin ng paulit-ulit. Ano sa tingin mo ang dapat kong hilingin? Huminga ng malalim si Mr. Wetmore, narinig niya ang ibig sabihin ng mga salita ni Nico, hangga't maaari siyang makipag-ayos ni Nico, pagkatapos ay maaliwalas siya, ang kanyang pinakamalaking takot ay hindi makipag-ayos si Nico sa anumang mga termino sa kanya. Mr. Magnus, sorry talaga sa nangyari. Hindi ako magsisinungaling, ngunit huminto na ako sa pamamahala ng Nine Dragons mula noong 3 taon na ang nakakaraan, at karaniwang ipinaubaya ko ang mga gawain ng Nine Dragons sa mga taong nasa ilalim ko. Kung totoo man ang sinabi ni Mr. Magnus, I'm really sorry na ang daming nangyari. Ibinuka ni Mr. Wetmore ang kanyang bibig at nagsalita mula sa puso, binaling niya ang kanyang mga salita at nagpatuloy, ngunit nangyari ang mga bagay na ito, kailangan ko ring maging responsable, hindi ko dinidisiplina ang aking mga tao. Kaya, Mr. Magnus kung ano ang kailangan mong bayaran, kailangan ng anumang mga kondisyon, magtanong lamang, gagawin ko ito. Tumawa si Nico, pakiramdam niya ay makapal ang kanyang sariling pisngi, ngunit kumpara kay Mr. Wetmore, ang kanyang sariling pisngi ay simpleng maging kasing payat ng isang bagong silang na sanggol. Patuloy pa rin ang pagkontrol ni Nico sa katawan ni Mr. Wetmore, at sinabi niya sa murang tono, mukhang cool na tao pa rin si Mr. Wetmore ng Nine Dragons. Bueno, dahil tapat ka, maaari kang sumang-ayon sa anumang kondisyon. Saka isa lang ang kondisyon ko, saan ang entrance ng bookshelf mo?
Masyado akong curious kung ano ang nakatago sa likod ng bookshelf. Biglang nagbago ang mukha ni Mr. Wetmore, ngunit mabilis na bumalik sa normal na kulay ang tusong Mr. Wetmore, ngumiti siya at sinabing, Mr. Magnus, masyado kang maraming iniisip, isa lang itong bookshelf, paano magkakaroon ng basement o kung ano-ano. Maaari mong itago ito sa iba, ngunit hindi sa akin. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig, kalmado ang kanyang malalim na titig, ngunit parang nakikita niya sa isip ni Mr. Wetmore, nagpatuloy siya, nakatanggap ako ng espesyal na pagsasanay sa paglilingkod sa lihim, kaya ang mga istant ng libro sa iyong pag-aaral ay may problema o hindi, kaya ko. Tingnan mo ito sa isang sulyap. Mr. Magnus, ito ay talagang isang ordinaryong at hindi pangkaraniwang bookshelf, walang anumang basement. Si Mr. Magnus overthink, nanatili pa ring kalmado si Mr. Wetmore at sinabing may parang balat ng ngiti. Ganun ba? Pagkatapos ay maaari rin nating tingnan kung mayroon kang nakatagong misteryo sa bookshelf na ito o wala. Sabi ni Nico. Habang nagsasalita, si Nico ay nasa dalawang hanay ng mga bookshelf na maingat na pinagmamasdan. Sa lalong madaling panahon, napansin niya ang isang anomalya, ang kanang stand sa gitna ng isang compartment sa mga aklat na nakalagay sa libro kaysa sa iba pang mga libro na may parehong laki ay isang kaunti pang pasulong na nakausli, tila walang laban. Kinaladkad ni Nico si Mr. Wetmore at inabot upang tanggalin ang lahat ng mga aklat na nakalagay sa kompartimento na ito, at agad na nakita ang isang banayad na kagamitan sa pagpasok na nakatago sa loob. Mr. Wetmore, ano ito kung hindi pinto sa basement? Ngumiti si Nico at tumawa. Ang mukha ni Mr. Wetmore ay mapula sa sandaling ito, ang orihinal na puso ay umiral ng isang bakas ng flock ay nawala din. Hindi nagabalang tingnan ni Nico ang reaksyon ng mukha ni Mr. Wetmore, inabot niya at pinindot ang switch device nitong entrance door, at pagkatapos ay kachaw! Kachaw! Iyon ang tunog ng pag-ikot ng mga gear, na sinundan ng, nakita niya ang buong bookshelf na gumagalaw, patungo sa kanang bahagi ng dingding, hanggang sa huminto ito, ang pinakakaliwang bahagi ay agad na nagbakante ng espasyo na halos 1 metro ang lapad. Lumapit si Nico at tiningnan ang nakalantad na espasyo, na talagang iba, na may isang ligtas na set sa loob. At ito pa rin ang fingerprint recognition safe, walang password, key, fingerprint lang ang password, basta magkatugma ang fingerprint, mabubuksan mo agad. Kaysa sa nakaraang uri ng mekanikal na ligtas upang makatipid ng oras at pagsisikap, at ang seguridad ay isang malaking pagtaas. Mukhang hindi katapat at hindi sinasadya ang sinasabi mo. Nagsisinungaling ka sa akin, hindi ba? Kasama ang mga salitang sinabi mo noon. Ako ay isang taong ayaw sa panloloko, lalo na sa pagsisinungaling sa aking ulo. Kapag nagagalit ako, ang kahihinatnan ay maaaring maging matindi. Pinaikit ni Nico ang kanyang mga mata, at may kaunting puwersa, ang talim sa kanyang kamay ay hiniwa ang balat ng leeg ni Mr. Wetmore, na umagos ng kaunting dugo. Nakita ni Mr. Wetmore ang sitwasyon sa kanyang noo na agad na lumabas ang isang malamig na pawis, ang kanyang mukha ay naging puti, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang magpakita ng bakas ng takot, sinabi niya, Oo, Mr. Magnus, ako ay mali, ako ay talagang mali. Naging mapanlin lang ako sa bagay na ito, ngunit naging tapat ako sa ibang aspeto. Sana bigyan ako ni Mr. Magnus ng pagkakataon. Ipinapangako ko na makikipagtulungan ako kay G. Magnus sa lahat ng bagay, at anuman ang kailangan ni G. Magnus, maibibigay ko ang lahat, nang walang reserbasyon. Mula ngayon, ipapasa ko na rin ang utos na hindi na muling sasaktan ng buong Nine Dragons si Mr. Magnus, at sa tuwing may utos si Mr. Magnus, tiyak na gagawin ng Nine Dragons ang lahat para tumulong. Ang dami mo nang sinabi, dahil lang sa natatakot kang buksan ko itong safe at sisilip sa mga sekreto sa loob ng safe, di ba? Habang ginagawa mo, mas interesado ako sa halip. Tumawa si Nico habang nakatingin sa safe at sinabing, a fingerprint recognized safe. Iyon ay magiging mas simple. Pagkasabi nito, pinilit ni Nico ang daliri ni Mr. Wetmore at pinindot ito. Sa una si Mr. Wetmore ay hindi masaya at lumaban, ngunit pagkatapos na abutin ni Nico at pilipitin ang kanyang mga talam sa balikat, ang mga braso ni Mr. Wetmore ay agad na naging malata at nanginginig, at hindi na siya makapagbigay ng anumang puwersa. Sa kalaunan, pinindot pababa ang kanang hinlalaki ni Mr. Wetmore nang bumukas ang safe na ito, na naglalaman ng mga stack ng mga dokumento. Ang ilan sa mga dokumento ay dilaw, halatang ilang taon na.
Mahihinuha na ang mga dokumentong ito ay napakahalaga, kung hindi ay hindi magiging pribado ang mga ito sa naturang nakatagong safe ni Mr. Wetmore. Nang walang seremonya, kinuha ni Nico ang lahat ng mga dokumentong ito at inilatag ang mga ito sa desk. Casual na binuklat ni Nico ang ilang mga dokumento, na masasabing nakagigimbal ang laman nito, isang dokumentong parang sinawsaw sa dugo, kung saan nagmula ang isang napakasakit at makapal na lasa ng dugo. Sa isa sa mga dokumento, personal na pinlano ni Mr. Wetmore ang pagpatay sa isang senior executive ng kumpanya 3 taon na ang nakararaan. Mayroon ding Mr. Wetmore na may ilang kooperasyon ng pamilya, ang paggamit ng mga ilegal na paraan, ang financial chain ng ilang mga kumpanya upang gumuho, at pagkatapos ay samantalahin ang pagkakataon na mababang presyo merger at acquisitions agad. Mayroon ding mga detalyadong talaan ng paggamit ni Mr. Wetmore ng pera sa ilalim ng lupa sa kanyang Red Dragon Society at maging ang ilang puwersa sa labas ng bansa para sa money laundering. Tulad ng para sa ilan sa mga naunang dokumento, sabihin nating ang mga dilaw na dokumento, ang isa sa mga dokumento ay isang talaan ni Mr. Wetmore ng maaga upang ipaglaban ang teritoryo para sa mga mapagkukunan, na nagsasabuatan upang patayin ang mga nangungunang numero ng ilan sa mga puwersa sa Oxfire sa oras at iba pa. Masasabing ang makapal na tambak ng mga dokumento, bawat isa ay may kaugnayan sa sabuatan, bawat isa ay may bahid ng dugo, alinman sa mga dokumento ng nilalaman ng mga ebidensyang nasamsam ng pulisya, ay maaaring magbigay ng parusang kamatayan kay Mr. Sa napakaraming dokumento, natatakot ako na si Mr. Wetmore ay hindi magkakaroon ng sapat na buhay para masentensyahan. Ito ay isang eye-opener. Ang sikat na Mr. Wetmore ay karapat-dapat sa isang maharlikang figure, walang awa, itim at sapat na duguan. Casual na binuklat ni Nico ang ilang mga dokumento at nawalan ng interes, ngumiti siya kay Mr. Wetmore at sinabing. Pahina 156 na Diablo. Ay. Si Mr. Wetmore ay ganap na nagbago ng kulay, ang mukha ay kasing puti ng papel, walang kulay ng tao. Ang kanyang pinakamalaking sikreto ay si Nico na hukayin, hindi magalang na sinabi, si Nico ay may hawak nitong impormasyon ng dokumento, ganap na katumbas ng hawak ng sariling lifeline ni Mr. Wetmore. Kapag ang mga bagay na ito ay nailabas sa kalahating punto, natatakot ako na nang hindi naghihintay na mahanap ng pulis ang pinto, ang ilan sa iba pang puwersa at lakas tao na sangkot sa usaping ito ay makakahanap ng mga paraan upang patayin siya para tumahimik. Huminga ng malalim si Mr. Wetmore, bahagya niyang kinalma ang sarili, ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, Mr. Magnus, gumawa ka ng kondisyon. Ano man ang mga kondisyon, hanggat kaya ni Mr. Hong, papayag siya sa lahat ng ito. Ang mga mata ni Nico ay kumikislap sa kakanyahan nang ibukan niya ang kanyang bibig at nagtanong, okay, pagkatapos ay magtatanong muna ako sa iyo. Una, bakit pa ulit-ulit mo akong pinupuntirya at sinusubukan ang lahat ng posibleng paraan para patayin ako? Mr. Magnus, mali talaga ang pagkakaintindi mo. Hindi ko ginustong patayin ka. Wala akong sama ng loob kay Mr. Magnus, paano ko magagawa iyon? Ibinuka ni Mr. Wetmore ang kanyang bibig, ang mga salita ay nahulog lamang sa boses ay ang pakiramdam ang katawan ni Nico sa labas ng malamig na intensyon na pumatay. Dumating na tayo sa puntong ito, bakit kailangan pa nating pagtakpan? Bakit hindi mo buksan at sabihin ang totoo? Malamig ang tono ni Nico at matalim ang kanyang mga mata, pagkatapos ay sinabi niya, ang mga kumilos ngayong gabi ay pawang mga elite na gunman, armado ng mga baril. Kung sasabihin mong hindi mo alam, kukunin mo ba akong 3 taong gulang na bata? Sa lungsod, ang makapaghawak ng baril mismo ay bawal sa ilalim ng batas, ikaw bilang boss ng Nine Dragons, sa ilalim ng kamay ng mga taong armado ng baril, para sabihing hindi mo alam, iyon talaga ang impyerno. Namumutla na ang mukha ni Mr. Wetmore, pinagpapawisan na ang mga palad, alam niyang sa ganitong sitwasyon, natukoy na ni Nico ang kanyang lifeline, kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng pipi at pipi, dead end lang talaga. Sa sandaling iyon, sinabi ni G. Wetmore, Mr. Magnus, bago magkasakit, gusto kong magpatawad ka, binibigyan kita ng nakaluhod na kautaw. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko, pinagkatiwalaan ako ng iba. Kung hindi, wala kaming kaaway ni Mr. Magnus, at hindi kami magkakagulo. Talagang, dapat paniwalaan ako ni Mr. Magnus. Pinagkatiwalaan ng isang tao. Sino? Oxhire na may balak na patayin ako. Magiliw na tanong ni Nico. Si Jayden, ang young master ng The Howard family, ang personal na nag-utos sa akin na kumilos laban sa iyo.
Napakalakas ng Howard family kaya napilitan akong sundin ang mga salita ni Jayden. Nagmamadaling sabi ni Mr. Wetmore. Ngayon, ang sitwasyong ito sa buhay at kamatayan, natural na hindi na kailangang itago ni Mr. Wetmore. Ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang buhay ay ang pagsasabi ng katotohanan tungkol sa lahat ng kanyang nalalaman. Jayden. Siya na talaga. Namula ang bibig ni Nico sa lamig, biglang naramdaman na masyado niyang hinaampas si Jayden kagabi sa Bowenia Villa, ilang beses lang siyang sinampal. Kung alam niya na si Jayden ay lihim na nakipag-ugnayan kay Mr. Wetmore para i-target siya, kung gayon kagabi ay kailangan niyang hayaan si Jayden na mabali ang isang kamay o kung ano. Hindi ko pa nakilala si Jayden, bakit niya ako gustong harapin? Mr. Magnus, hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Malabo kong narinig na binanggit ito ni Jayden, na sinasabing ito ay para tulungan ang young master ng pamilyang Chen na makaalis. Yung young master ng pamilya Chen. George. Oo, siya iyon. Sabi ni Mr. Wetmore sabay tango. Lalong lumamig ang lamig sa mga mata ni Nico, kaya may sense ang mga pangyayari. Kilala mo ba ang Living Tomb Org? Huling beses nagkaroon ng Living Tomb Org. Assassin na may balak na pumatay sa akin, ngunit nabigo. Nakontak mo rin ba ang assassin na ito? Tanong ni Nico na nakasubsob ang tingin. Gulat na gulat ang mukha ni Mr. Wetmore matapos itong marinig, mabilis niyang itinanggi ito at sinabing, wala talagang ganoon, hindi ko pa nakontak ang Living Tomb Org. Although alam ko din na killer organization ito. Ngunit maaari kong garantiya sa aking buhay na hindi pa ako nakipag-ugnayan sa mamamatay na organisasyong ito. Tumango si Nico, nakita niyang hindi nagsisinungaling si Mr. Wetmore. Kaya, ang assassin na nakipag-ugnayan sa Living Tomb Org. Ang pumatay sa sarili ay si George o si Jayden. Sa pamamagitan ng cross-examination ni Mr. Wetmore, nalaman ni Nico na kababalik lang ni Jayden mula sa kabisera patungong Oxfire ilang araw na ang nakalipas. Ang huling pagtatangkang pagpatay sa kanya ng Living Tomb Org ay bago bumalik si Jayden. Kung gayon, maaari nating tapusin na ang taong nakipag-ugnayan sa assassin ng Living Tomb Org. Upang pumatay sa kanyang sarili ay si George. Inisip ito ni Nico at nagtanong, ano ang alam mo tungkol sa The Howard family at sa pamilyang Chen? Negosyo o ilang hindi nakikitang mga lihim ng Tagaloob, at iba pa. Mapait na tumawa si Mr. Wetmore at sinabing, Mr. Si Magnus, The Howard family at ang Chen family ay parehong sikat na pamilya sa Oxfire, at hindi ko talaga kayang umakyat sa hagdan, kaya limitado ang alam ko. Kamakailan ay narinig ko na ang The Howard family at ang Chen family ay magsasama-sama upang harapin ang Hertham family ng Patago, at tinatayang gusto nilang ibagsak ang Hertham family, upang kainin ang pangunahing industriya ng Hertham family. Ang Hertham family. Kumunat ang noo ni Nico. Oo, ang Hertham Group ng Hertham family, na nakabuo ng trade secret na nagsasangkot ng napakalawak na market. Kapag ang trade secret na ito ay mabuo at magawa, ito ay bubuo ng malaking kita sa negosyo. Kaya ang Howard family at ang Chen family ay naantig na sakupin ang trade secret na ito. Matapat na sabi ni Mr. Wetmore. Nagniningning ang mga mata ni Nico, alam na niyang si Sally ang chairman ng Hertham Group noong nasa Bowenia Villa siya ngayong gabi, at ano nga ba ang trade secret na ito na binuo ng Hertham Group? Ang Howard family at ang Chen family ay parehong naaakit dito. Ang trade secret ba na ito ay humantong sa mga pagpatay na kinaharap ni Sally noong nakaraang pagkakataon? Tina-target ng Night Shadow sa madilim na mundo. Ang mga problemang ito Nico ngayon ay wala na ring panahon para mag-isip ng mabuti, ang agarang unang si Mr. Wetmore upang malutas ito. Sa katunayan, ang kontrol ng kamay Mr. Wetmore tulad ng isang karakter, isang magandang interogasyon, ay palaging alam ng maraming dark insider, ngunit para sa natitirang bahagi ng Nico ay walang anumang interes. Matapos malaman kung ano ang interesado sa kanya, nawala ng halaga si Mr. Wetmore sa kanyang mga kamay. Bueno, Mr. Wetmore? Gabi na? At dapat ay papunta ka na. Nagsalita si Nico. Sa kalsada. Ano ka, anong ibig mong sabihin? Bumangon ang mukha ni Mr. Wetmore sa gulat at nagtanong sa gulat na boses. Siyempre nangangahulugan ito ng pagpunta sa Yellow Springs Road. Sabi ni Nico na walang ekspresyon ang mukha. Hindi.
Ang boses ni Mr. Wetmore ay namamaos habang sinusubukan niyang sumigaw sa abot ng kanyang makakaya, ngunit ang limang daliri ni Nico na kumapit sa kanyang lalamunan ay unti-unting tumaas, na ginagawang imposibleng makalabas ng isang salita mula sa kanyang lalamunan. Mr. Alam ni Wetmore na siya ay nagkasala ng labis kaya pinili niyang magpakamatay para makatakas sa batas. Well, hindi iyon masamang resulta. Kinausap ni Nico ang kanyang sarili, ang mga salitang iyon ay nahulog sa mga tainga ni Mr. Kaya't ang kanyang tingin kay Nico ay nagbago at naging lubhang natatakot, sa kanyang mga mata si Nico ay isang demonyo. Isang kakilakilabot at malamig ang dugong demonyo. Kagawaran ng pulisya. Pabalik-balik si Taylor sa himpilan ng pulisya, ang napakalambot na mukha ng Jade ay nagsimulang magpakita ng matinding pagkainip. Nakatayo sa tabi niya si Matt, kasama ang ilan sa mga pangunahing detective ng SID. Si Matt ay labis na naguguluhan, ngayong gabi ni Taylor ay may tumawag sa telepono sa istasyon ng pulisya, at ang iba pang mga kapatid na lalaki ng pangkat ng kriminal na pulisya. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay upang makakuha ng isang magandang ideya ng kung ano ang nangyayari. Kaya't dumating si Matt na may kabog ng puso, ngunit ito ay isang oras na o higit pa, ngunit si Taylor ay walang nakitang anumang aksyon, pabalik-balik lamang sa istasyon ng pulisya, at paminsan-minsan ay tumatawag sa telepono. Tinanong ni Matt kung ano ang nangyayari, at hindi tahasang sinabi ni Taylor, maghihintay lang ito. Ngunit kailan ito mangyayari? Sa puntong ito, nagdial si Taylor ng isa pang numero at narinig pa rin niya ang off-tone, na naging dahilan upang hindi niya ito matiis at hindi niya napigil ang bumangon sa galit. Nico, this damn bastard, bakit naka-off pa rin ang telepono? Pinaglalaroan ba niya ako? Halos malamig ang puso ni Matt matapos itong marinig ano ang kinalaman ni Nico sa pangyayari ngayong gabi. Tungkol saan ito? Nang ibaba ni Taylor ang kanyang telepono, biglang nagring ang kanyang telepono. Napatingin si Taylor sa caller ID, biglang tumaas ang mukha niya sa tuwa, ang caller ID ay walang iba kundi si Nico. Pahina 157 pagkubkob ng pulisya. Naipilot na ni Nico ang marauder palayo sa Pangaea Mountain sa oras na ito. Iniwan niya ang Dragon's Hall gaya ng ginawa niya, palihim pa ring lumabas nang hindi nagpapaalam sa iba, at hindi niya tinawagan si Taylor sa teleponong ito hanggang matapos siyang magmaneho palayo sa Panhandle. Nico? Bastos ka? Ano bang naka-off ang phone mo? Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay sa'yo? Nakikita ko namang pinaglalaroan mo ako diba? Naghahanap ka ng kamatayan. Pagkasagot pa lang ng tawag ay agad at galit na sambat ni Taylor na ikinagat ni Nico ng mapait na ngiti. Tumawa si Nico at sinabing, Madam Kane, dahan-dahan ba? Well, handa na ang iyong panig, tama ba? Tapos tayo, dumiretso ka na lang sa Dragon's Hall at maghanap. Ganoon lang kadali. Gaano ba ito kakomplikado kung hindi man? Kailangan mo ng warrant para maghanap sa Dragon's Hall, at hindi ka man lang makakapag-apply ng search warrant laban sa Dragon's Hall nang walang matibay na ebidensya. Gusto mo bang dumiretso ako sa Dragon's Hall at hanapin ito? Mr. Si Wetmore, ang may-ari ng Dragon's Hall, ang pinuno ng Nine Dragons, na pinaghihinalaang may iba't ibang krimen. Sa kadahilanang ito para pumasok at maghanap, sino ang mangangahas na hamarang? Totoo na walang nang ahas na pigilan ito, ang problema, kung ang paghahanap ay hindi maglalabas ng matibay na ebidensya, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng buong kriminal na puwersa ng pulisya? Sa pagkakaalala ko, si Madam Kane ay hindi ganoon kaitakot-takot na tao, kung hindi, paano siya magkakaroon ng titulong Mother Tiger? At saka, naniniwala ako na sa kakayahan ni Madam Kane, makakahanap siya ng sapat na conclusive evidence para tumstigo laban sa Nine Dragons. Malumanay na sabi ni Nico. Nico, ano ang sinabi mo? Isang tigre. Tigres ang buong pamilya mo. Tandaan mo, babalatan kita at hihilahin ang mga litid mo kapag nakita kita. Sa istasyon ng pulisya, galit na galit si Taylor at sinabing may asul na mukha. Well, Madam Kane, may iba pa akong gagawin, kaya hindi na kita kakausapin. Iyon lang ang masasabi ko, ikaw na ang bahala kung paano ay execute. Ibinaba na ni Nico ang telepono. Sa loob ng police station. Sabi ni Taylor sa telepono, hey, this damn bastard, hung up again, galit na galit ako. Kapag nakita ko siya ay kailangan kong kunin ang kanyang balat at mapunit. Para sa galit na tigre, ang departamento ng pulisya na si Matt at isang grupo ng mga tiktik ay nagkataon na hindi pinansin, ang pagkakataong ito ay hindi handang hawakan ang masamang kapalaran.
Pinag-isipan ito ni Taylor, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon, sinabi niya sa malalim na boses, Matt, tipunin ang lahat ng miyembro ng koponan, lahat, pumunta sa Dragon's Hall. Ano? Dragon's Hall. Sniffed Matt as he jerked to his feet. He then asked, Detective Kane, what does it mean to go to Dragon's Hall? Arestado si Mr. Wetmore. Ay lockdown ang buong Dragon's Hall at pumasok sa loob at hanapin ito. Utos ni Taylor. Sa ilalim ng utos ni Taylor, lahat ng miyembro ng kriminal na pulis ay kumilos, sila ay ganap na armado, nagsuot ng mga baril, sumakay sa sasakyan ng pulisya pagkatapos ng mabilis na pagtakbo patungo sa direksyon ng Dragon's Hall. Sa puntong ito, si Taylor ay isa ring kulog, nang walang kaunting pagkaantala. Bagamat hindi niya nakikita si Nico, naniniwala siyang hindi magbibiro sa kanya si Nico sa isang malaking issue. Dragon's Hall. Tic-tac-toe. Isang sasakyan ng pulis ang dumating at pinabilis ang burol patungo sa Dragon's Hall. Ang sumisipol na sasakyan ng pulis ay agad na nagpabatid sa mga tauhan ng Dragon's Hall na tinambangan sa mga bundok sa magkabilang gilid ng trail, at sila ay bumangon sa gulat at agad na nagpaalam sa mga layer-up. Sa itaas ng kalsada sa bundok, mayroong isang stop bar. Sa oras na ito ang stop bar ay napapalibutan ng 5 o 6 na 9 Dragons manpower, nakatayo sila, nakatingin sa harap ng isang mabilis na sasakyan ng pulis. Tumili. Isang kabuuan ng 6 na sasakyan ng pulisya na nagmamaneho sa harap ay tumigil, ang pinuno ng isang kotse ng pulisya, si Taylor, Matt at sila ay bumaba, habang nakatingin sa harap ng stop bar, si Taylor ay sipon, ay nagsabi, sinisikap mong hadlangan pulis ang humawak ng kaso. Itaas ang poste. Kung maglakas loob kayong hadlangan ang pulis sa paghawak ng kaso, lahat kayo ay dadalhin. Habang nagsasalita kami, isang sasakyan ng pulis ang lumabas mula sa isang kriminal na pulis na may hawak ng mga armas, ang kanilang mga mukha ay madilim at malamig at solemn, ang mga armas sa kanilang mga kamay ay hawak sa mga kamay ng isang hindi nakikitang aura ng pagpatay sa malaganap. Nang makita ito ng 9 Dragons, paano sila mangangahas na maging matapang? Isang punong pulis ang personal na pumupunta sa pinto, dapat mayroong isang bagay na malaki ang mangyayari, ay hindi isang maliit na papel tulad ng mga ito upang mapaglabanan pababa. At muli, binigyan nila ang Dragon's Hall ng ilang oras upang harapin ang sitwasyon sa pamamagitan ng bahagyang pagharang dito. Itinaas ang elevator barrier at dumaan ang isang sasakyan ng pulis, patungo sa Dragon's Hall. Sa loob ng Dragon's Hall, lumitaw ang isang figure, kahit isang dosenang tao, isa na may malakas na aura ng internalization, nakatanggap na sila ng abiso na may direktang pulis sa Dragon's Hall. Ang mga taong ito ay talagang ilang sorpresa at pagkamangha, napakaraming taon, talagang walang direktang pulis sa Dragon's Hall ang mga bagay na nangyayari. Dagdag pa rito, ang panig ni Mr. Gayunpaman, ngayong gabi ay hindi ipinaalam ang Dragon's Hall ng anumang paunang abiso. Ipinapahiwatig nito na ang operasyon ng pulisya ay biglaan, at kung para saan ito, hindi alam ng mga taong ito. Mabilis, ipaalam kay Mr. Wetmore na may darating na mga tao mula sa pulis, at hindi ko alam kung ano iyon. Tinawagan ko ang telepono ni Mr. Wetmore, ngunit walang sumasagot. Mr. Umakyat na si Wetmore sa second floor, mahirap ba magpahinga? O nasa pag-aaral ba siya? Kahit na normal na hindi namin maaaring pumunta sa ikalawang palapag upang abalahin Mr. Wetmore nang walang pahintulot, ngunit ngayon ay isang pambihirang oras, hindi rin maaaring mag-alala kaya magkano. Pupunta ako sa ikalawang palapag para hanapin si Mr. Wetmore. Maya-maya may dumating na pulis, delay ka ng konti. Ibinuko ng isang lalaki ang kanyang bibig, at may makikinang nakislap sa kanyang mga mata, agad siyang naglakad patungo sa ikalawang palapag. Umakyat ang lalaki sa ikalawang palapag at pumunta sa kwarto ni Mr. Wetmore, ngunit hindi niya nakita ang figure ni Mr. Wetmore. Agad siyang pumunta sa study, inabot at kumatok sa pinto at sinabing, Mr. Wetmore? Mr. Wetmore. Wala pa ring tugon sa pag-aaral, kumunot ang noo niya at agad na inabot para tanggalin ang hawakan ng study. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuksan ang loob ng pag-aaral. Dahil na-unlock ito, napatunayan din na nasa loob ng study si Mr. Wetmore. Posible bang natutulog si Mr. Wetmore sa kanyang pag-aaral? Sumimangot ang lalaki, ang ganitong sitwasyon ay hindi unprecedented bago, sa nakaraan Mr. Wetmore sa pag-aaral upang basahin, suriin ang mga dokumento, pagod kapag din sa pag-aaral ay matulog. Mr. Wetmore, Mr. Wetmore. Malakas na tinapik ng lalaki ang pinto, nananatiling tahimik nang walang kahit kaunting tugon.
Biglang nagbago ang mukha ng lalaki, sumingot ng husto ang butas ng ilong, malabong amoy ang bakas ng dugo mula sa pag-aaral na kumalat. Samantala, sa labas ng Dragon's Hall, may dumating na sasakyan ng pulis na may hagulgol. Matapos huminto ang sasakyan ng pulis, lumabas si Taylor, Matt at halos 50 o higit pang mga detective mula sa kotse. Agad na inutusan ni Taylor ang isang dosenang detective na palibutan ang perimeter ng Dragon's Hall sa buong perimeter, na hindi pinapayagang umalis ang sinuman sa mga tao sa loob ng Dragon's Hall. Nang walang pahintulot. Pagkatapos, pinangunahan ni na Taylor at Matt ang iba pang mga detective sa Dragon's Hall. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyong mga opisyal dito sa sobrang gabi. Kahit pulis ka, hindi ka pwedeng mag-trespass sa private property ng walang dahilan, di ba? Kailangan ko ng paliwanag mula sa Dragon's Hall. Isang lalaki sa loob ng Dragon's Hall ang lumitaw na hindi nagpapanggap. Nakatanggap ang pulisya ng ulat na ang Dragon's Hall ay naglalaman ng ebidensya ng mga krimen ng Nine Dragons, kaya narito sila upang hanapin ito. Sabi ni Taylor sa malamig na boses. Isang paghahanap. Opisyal, maaari ko bang makita ang iyong search warrant? Kung walang warrant, kahit mga pulis bawal basta-basta maghalughog sa mga bahay ng mga tao, di ba? Isang Nine Dragons powerhouse sa field ang lumubog sa kanyang tingin at malamig na nagsalita. Magsasalita na sana si Taylor nang biglang. Bang! Bang! Isang marahas na kalabog ang nagmula sa ikalawang palapag na tila kakaiba. Natigilan ang mukha ni Taylor, at agad niyang sinabi sa malalim na boses, Matt, kunin mo ang mga lalaki at sundan mo ako sa itaas. Ang pulis ang humahawak sa kaso, sino man ang manggahas na makialam ay arestuhin. Hindi sila pinigilan ng mga lalaki ng Nine Dragons sa bulwagan, dahil narinig nila ang kalabog mula sa itaas at nagbago ang kanilang mga mukha, at napagtanto nila sa simula na maaaring may nangyari kay Mr. Wetmore. Sa sandaling iyon, wala silang pakialam sa pagpapahinto sa interrogation team sa pangunguna ni Taylor, sumugod din sila patungo sa itaas na palapag. Sina Taylor, Matt at iba pang mga tiktik ay sumugod din sa ikalawang palapag sa unang pagkakataon, nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag, mabangis mula sa isang silid ang sigaw ng dalamhati at galit. Mr. Wetmore. Agad na inakay ni Taylor ang team na pumunta, ito ay isang pag-aaral, patungo sa study sa loob, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa isang upuan sa likod ng mesa, hawak ang hawakan ng kutsilyo gamit ang dalawang kamay, at ang kutsilyo ay nasaksak sa kanyang dibdib, damaloy ang dugo sa buong lugar. Mr. Wetmore. Nakita ng mga kapangyarihan ng Nine Dragons na sumugod ang eksenang ito, sila ay hindi makapaniwala, at isa-isa, sila ay sumabog sa dagandong ng kalungkutan at galit. Walang gumagalaw, huwag ay spoil ang eksena. Lumabas ang lahat. Nag-react agad si Taylor at napasigaw siya. Sa ilalim ng kalmado, siya ay nasa estado ng pagkabigla si Mr. Wetmore ay patay na. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Siyam na dragon sa mga malalakas na tao ay nakikitang si Mr. Wetmore ay namatay, ang isa ay emosyonal, at nagsimulang maglabas ng isang mapanganib na aura, ay nakikipag-away sa larangan ng mga interrogator. Sumigaw si Matt at sinabing, gusto mo pa bang salakayin ang pulis? Bumangon ka kung gusto mong mamatay. May pagpatay dito, kung sisirain mo ang pinangyarihan ng pagpatay, kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad? Maliban sa mga pulis, lahat kayo ay lumabas. O kung hindi, sa pilitang isasama ka sa detention. Habang nagsasalita siya, ang pistola na hawak sa kamay ni Matt ay hinaila ang kaligtasan at itinutok sa isa sa mga kamay ng Nine Dragons na pinaka-emosyonal. Kung sino man ang maglakas loob na gumalaw, barilin lang. Malamig ding wika ni Taylor. 12 ng mga pulis sa field ay may hawak na rin ng baril, malamig na baril na nakatutok sa Nine Dragons sa mga kamay na iyon, ang kapaligiran ng eksena ay parang nagyelo na parang, may saber-rattling aura of slaughter. Sa wakas, ang isa sa mga kamay ng Nine Dragons ay nagsabi sa malalim na boses, pero na, patay na si Mr. Wetmore, at hindi dapat sirain ang sitwasyon sa pinangyarihan. Ang pinakakagyat na gawain ay ang makipagtulungan sa pulisya para malaman ang pumatay kay Mr. Wetmore. Ang natitirang mga kawani ng Nine Dragons ay pinigilan din ang kalungkutan at galit, ay umalis sa pag-aaral na ito. Kaagad, ang pag-aaral na ito sa pinangyarihan ng pagpatay ay ganap na nakontrol ng pulisya. Lumapit si Taylor at tumingin kay Mr. Wetmore, na hindi na humihinga, at pagkatapos ay napansin ang isang stack ng mga papel na nakasalansan sa mesa, naudyukan siyang kunin ang isang file at tingnan ito.
Isang tingin, ang kanyang mukha ay marahas na nagbago ng kulay, at pagkatapos ay tingnan ang iba pang mga dokumento, siya ay isang mukha ay naging lubhang malamig at bakal na asul. Matt, abisuhan kaagad ang departamento ng pulisya at magpadala ng maraming tao dito. Kasabay nito, abisuhan ang coroner para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ni Mr. Wetmore. Pahina 158 resulta ng pagkakakilanlan. Ang pinangyarihan ng krimen ay ganap ng kontrolado ng pulisya at ang pinangyarihan ng krimen ay hindi nasira, nagaganap ng mahalagang papel sa susunod na imbestigasyon. Tinitingnan ni Taylor ang isang dokumentong nakasalansan sa mesa, habang tinatitigan niya ang mukha niya ay lalo siyang nagagalit, lalong nanlamig ang titig sa kanyang mga mata, ang buong tao ay matagal nang nag-aapoy sa galit. Matt, naaalala mo ba ang kaso ni Lindsay 3 taon na ang nakakaraan? Tanong ni Taylor. Siyempre naalala ko. Si Lindsay, bilang presidente ng isang kumpanyang pangkalakal, ay namatay bigla at marahas, na nagdulot ng malaking sensasyon noong panahong iyon. Hindi ba tapos na ang kasong ito? Tanong ni Matt. Nahanap na namin ang mamamatay tao, ngunit ang utak sa likod ng kasong ito ay si Mr. Wetmore, na nagplano ng pagpatay kay Lindsay. Bilang karagdagan, ang pagdaloy ng dugo sa pabrika ng Zinpeng, ang pagpatay sa Changliu Road, at iba pa. Ay lahat ay nauugnay kay Mr. Wetmore at Nine Dragons, na sangkot sa money laundering, casino, ilegal at madugong paraan upang makipagkompetensya para sa teritoryo at iba pang mga transaksyon at mga aktibidad. Itong Mr. Wetmore ay talagang hindi sapat para mamatay, at itong mga taong Nine Dragons, bawal bitawan ng isa. Ngayong gabi, agawin ang lahat ng pag-aari ng Nine Dragons. Sabi ni Taylor sa malamig na boses. Narinig ni Matt ang chemistry ni Taylor matapos ang kanyang mukha ay nabigla at nagalit din, hindi niya inaasahan na nangyari ang Oakshire sa paglipas ng mga taon sa isang tumpok ng nakakagulat na pagdanak ng dugo kay Mr. Wetmore na may ganoong direktang relasyon. Sa mga dokumento at record na ito, katumbas ito ng direktang pag-unawa sa mga kriminal na katotohanan ng Nine Dragons. Nagsalita si Matt at nagpatuloy, sa ganitong paraan, makakagawa din tayo ng aksyon para pauksain ang Nine Dragons, isang puwersang matagal nang itinatag. Pero ang pinagtataka ko, saan nanggaling ang mga dokumentong ito? Si Mr. Wetmore ba mismo ang naglabas sa kanila? Hindi napigilan ni Taylor ang kumabog sa puso pagkatapos marinig ang mga salita, bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Nico. Nico tawag sa telepono, hayaan siyang direktang manguna sa koponan na pumunta sa Dragon's Hall sa paghahanap, ay makakahanap ng 9 na Dragon's krimen ng lahat ng uri ng katibayan, ito ay talagang sa pamamagitan ng Nico upang sabihin. Pero paano nalaman ito ni Nico? Paano ang tungkol sa pagkamatay ni Mr. Wetmore? Kasama ba si Nico sa buong proseso? Sa katunayan, napakasimpleng malaman, pagkatapos na dumating ang coroner sa ibang pagkakataon upang tukuyin ang oras ng kamatayan ni Mr. Wetmore, at pagkatapos ay personal niyang susuriin si Nico kung ano ang ginawa niya sa panahong ito. Samantala, sinimulan na ni Matt at ng ilang karanasang detective sa field ang ilang mga pahiwatig sa pag-aaral upang makita kung may anumang bakas ng pagkamatay ni Mr. Wetmore. Sa lalong madaling panahon, mayroong isang sasakyan ng pulis patungo sa Dragon's Hall Sumipol, ang coroner ay sumugod sa pinangyarihan ng krimen, nagsimula kay Mr. Wetmore sanhi ng pagkakakilanlan ng kamatayan. Ang nakamamatay na sugat ng namatay ay nasa lokasyon ng atrium, at ang kutsilyo ay direktang tumusok sa puso. Mula sa kasalukuyang mga palatandaan, hindi maaaring makita ang anumang iba pang mga panlabas na mga kadahilanan na sanhi ng namatay, mas katulad ng namatay ang kanyang sarili na may isang kutsilyo stabbed sa bibig ng puso. At, ang katawan ng namatay ay wala ring pangalawang aksidenteng fingerprints. Ang oras ng kamatayan ay mga alas 12:00, 1:00 hating gabi sa oras na ito. Nagsalita ang makaranasang forensic scientist. This statement, Taylor face for a change? She could not help but surprised voice asked, forensic grin, ibig mong sabihin, from the current signs, the deceased is suicide. Tumango ang forensic scientist na si Elise Green at sinabing, talaga. Dahil sa mga senyales sa ngayon, ang kutsilyo ay talagang sinaksak sa dibdib ng mismong namatay. Maingat kung sinuri ang buong katawan ng namatay, at walang ibang traumatic injuries ang umiiral. Ang tanging kahinahinalang punto ay na bago namatay, ang kanyang mga braso ay tila may proseso ng paglaban sa mga panlabas na puwersa.
Nanlaki ang mga mata ni Taylor at nagtanong, kung gayon, posible bang magkaroon ng hypothesis na may isa pang mamamatay tao sa pag-aaral, at ang mamamatay tao na ito ay gumamit ng panlabas na puwersa upang pilitin ang namatay na saksakin ang kutsilyong ito sa puso. Sinabi ni Elise, Madam Kane, sinabi mo na ito ay maaari ding magsilbing sanggunian. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang pagkakakilanlan, dahil ang namatay ay tumugon sa paglaban ay minimal. Kung ang namatay ay lalaban ng buong lakas bago siya mamatay, ang magiging resulta ng kamatayan ay hindi magiging ganito. Sa makatuwid, bago makahanap ng bagong ebidensya, ang aking bahagi ng pagkakakilanlan ay maaari lamang maiugnay sa pagpapakamatay. Forensic Green, naiintindihan ko. Mahirap na trabaho. Tumango si Taylor. Lumabas din ang preliminary results ng criminal investigation ng eksena, tumingin si Matt kay Taylor, sabi niya, Detective Kane, from the results of the investigation, there is no trace of a struggle in the scene. Ang palapag ng pinangyarihan ng krimen, ang buong ikalawang palapag ay hindi rin nakakita ng anumang mahahalagang pahiwatig. Kung si Mr. Wetmore ay namatay sa isang homicide, kung gayon maliban kung ang pumatay na ito ay isang hindi nakikitang tao. Ipapasok ang lahat sa Dragon's Hall at suriin silang isa-isa. Sino ang narito ngayong gabi bago kami dumating sa Dragon's Hall? Gayun din, maraming security camera ang naka-install sa loob at labas ng Dragon's Hall, pumunta ka agad sa mga camera na ito at tingnang mabuti. Nagsalita si Taylor. Oo, Detective Kane. Nagsalita ang mga nagtatanong sa field. Si Taylor mula sa puso ay hindi kumbinsido na si Mr. Wetmore ay isang pagpapakamatay, at ang stack ng mga dokumento sa mesa, ginawa ba ni Mr. Wetmore ang budi, kaya gumawa ng inisyatiba na kunin ang mga dokumentong ito, at pagkatapos ay ang takot sa pagpapakamatay. Naglaban sina Taylor at Nine Dragons sa loob ng ilang taon, kaya mas nauunawaan niya ang karakter ni Mr. Wetmore, ang gayong kingpin kahit hanggang dulo ng kalsada ay hinding-hindi magpapakamatay, kundi ang lumaban hanggang kamatayan. Kasama ang mga pahiwatig na ibinigay ni Nico sa kanya ngayong gabi, mas kumbinsido siya dito. Mula sa mga pahiwatig ni Nico, tila alam niya na si Mr. Wetmore ay mamamatay, at tila alam ang tungkol sa mga papeles na nakaupo sa mesa. At paano niya nalaman? Isa lang ang sagot, dapat personal niyang maranasan ang buong proseso, kung hindi, hindi siya Diyos, paano makalkula ang lahat ng ito? Cleveland Square. Si Nico ay nagmaneho pabalik sa Cleveland Square at nakipagkita kay Ratty at sa iba pang nagbabantay sa Cleveland Square. Nico, walang kaina hinala ngayong gabi. Nagre-report si Ratty kay Nico. Mabuti yan, magandang trabaho guys. Ngumiti si Nico, saka sinabing, well, wala nang gagawin ngayong gabi. Bumalik na tayong lahat. Nico, doon sa Dragon's Hall, hindi napigilan ni Ratty na magtanong. Nanlamig ang mga mata ni Nico at sinabi sa malamig na boses, siyam na dragons ay tinanggal na sa pangalan mula ngayon at wala na. Nagbago ang mukha ni Ratty nang marinig ang mga salita, mukhang labis na nabigla. Siyam na dragons ay nasa Oxfire sa loob ng maraming taon at may napakalaking kapangyarihan, ngunit sa magdamag ito ay masisira at maaalis. Hindi ka pani-pani walang isipin at nakakatakot isipin. Kung sa bibig ng iba nanggaling ang mga ganyang salita, baka biro lang iyon ni Ratty, pero sa bibig ni Nico, nakumbinsi siya. Nga pala, Ratty, alam mo ba ang tungkol sa Fairmac Tops? Tanong ni Nico. Tumango si Ratty at sinabing, alam ko. Ang bundok na ito ay mas malayo, narinig ko ito, ngunit hindi pa nakarating doon. Kunin mo ang mga taong ito sa iyong mga kamay at maglakbay sa Fairmac Tops. Mayroong 1 dosina o 20 bangkay ng mga gunman ng Nine Dragons doon. Dalhin mo ang mga tao doon at haharapin mo lang ito. Ibinuka ni Nico ang kanyang bibig at sinabi sa malalim na boses, ang ilalim ng Fairmac Tops ay masyadong malalim para makita, ihagis mo lang ito. Naiintindihan. Tumango si Ratty. Tinapik ni Nico ang balikat ni Ratty at nakangiting sinabing, kung ganoon, guguluhin kita. Magkakaroon tayo ng masarap na inumin kapag nakabalik na si Cameron at ang iba pa. Haha, walang problema. Ngumisi si Ratty. Pagkatapos ay umalis sina Nico at Ratty at iba pa sa Cleveland Square. Pagkatapos ng gabing ito, ang Nine Dragons ay titigil na sa pag-iral, at ang ebidensya ng mga krimen na ipinapakita ay sapat na para sa pulis na lipulin ang puwersa ng Nine Dragons. Ibig sabihin, hindi na rin makakaharap ang pamilya ni Jimmy sa banta ng Nine Dragons, at gumaan ang loob ni Nico. Pahina 159 ang cross-examination ni Taylor. Dragon's Hall.
Ang mga security camera na naka-install sa lodge, mula sa Mountain Road, hanggang sa Dragon's Hall sa loob at labas ng mga security camera ay inilipat na lahat palabas. Ang eksena ng mga pulis ay binantayan din ng mabuti, ang mga resulta mula sa mga security camera at walang nakita mga abnormalidad. Walang nakitang kaina-hinalang sasakyan o tao sa labas ng Nine Dragons na palihim na pumasok sa Dragon's Hall. Dragon's Hall sa lahat ng mga kamay ay tailor na tipon para sa pagtatanong, ang unang upang mahanap Mr. Wetmore patay na tao na nagngangalang Otto, pagsasanay martial arts para sa maraming taon, ay itinuturing na siyam na dragon sa isang malakas na tao. Tinatanong ni Taylor si Otto, ikaw ang unang nakakitang patay na si Mr. Wetmore. May kakaiba ba noong umakyat ka? Umiling si Otto, sinabi niya ng totoo, walang kakaiba, kung meron, magiging walang pakialam tayo. Umakyat ako sa taas at kumatok sa pinto, walang sumasagot sa loob. Sa likod, malabo kong naamoy ang bakas ng amoy ng dugo sa study sa diffuse, agad kong pinilit na buksan ang pinto. Pumasok ako at nakita kong patay na si Mr. Wetmore. Nasa loob na kayo ng Dragon's Hall at hindi pa lumalabas. Tumingin si Taylor sa iba. Nang marinig ang pagtatanong ni Taylor, sinabi ng mga lalaki, hindi, responsable kami para sa kaligtasan ni Mr. Wetmore, kaya kami ay naka-duty na nagpapatrolya sa paligid ng Dragon's Hall. Ano ang mga lokasyon ng iyong relo? Tanong ni Taylor. Nasa paligid ito ng unang palapag ng Dragon's Hall, kung saan ang mga tao ay karaniwang nanunood mula sa harap at likod, at pagkatapos ay naroon ang loob ng lobby ng Dragon's Hall. Ano naman ang second floor? Walang nagbabantay sa second floor. Hindi. Sa ikalawang palapag kasi ay doon nagpapahinga at nagtatrabaho si Mr. Ang mga taong ito ay sumagot at nagsabi. Huling nakita mo si Mr. Wetmore noong 0000 oras ngayong gabi, at pagkatapos ay umakyat siya sa ikalawang palapag, tama ba? Ayon sa mga resulta ng pagkakakilanlan, ang oras ng pagkamatay ni Mr. Wetmore ay humigit kumulang sa pagitan ng 0 at 1:00. Ibig sabihin, wala kang nakitang kaina-hinalang mga tao na nakalusot sa Dragon's Hall sa panahong ito. Tanong ni Taylor. Hindi. Walang nakitang abnormalidad. Isa-isang sabi ng mga taong ito. Sila bilang Mr. Wetmore's side ng mga guards, talagang upang makita ang anumang hindi pangkaraniwang sitwasyon, hindi sila magiging walang malasakit. Kailangang isugod ka agad sa ikalawang palapag upang bantayan ang kaligtasan ni Mr. Wetmore. Sina Taylor at Matt ay inimbestigahan na nila ang loob at labas ng Dragon's Hall, ang seguridad ay napakahigpit, at ang daan patungo sa Dragon's Hall ay ang tanging kalsada sa bundok, mula simula hanggang dulo ay puno ng pagsubaybay. Imposibleng may manggagaling sa kalsadang ito sa bundok at hindi mahuhuli ng surveillance. Bilang karagdagan, ang paligid ng Dragon's Hall ay isa ring patrol team, isang malaking buhay na tao na pumuslit sa Dragon's Hall nang walang tunog, na tila imposible. Paatros ka, dapat talagang may mamamatay tao para makalusot ng tahimik, paano ang kabilang panig sa ikalawang palapag? Ano man ang paraan, imposibleng hindi magdulot ng anumang paggalaw, kapag nagkaroon ng paggalaw, ang unang palapag ng Dragon's Hall sa unang palapag ay mapapansin ang mga malalakas na taong ito. Maliban kung ang infiltrator ay isang hindi nakikitang tao. Siyempre walang ganong tao sa mundong ito, isa na lang ang natitirang conclusion, takot sa pagpapakamatay. Si Taylor ay hindi lubos na kumbinsido na si Mr. Wetmore na tulad ng isang kingpin ay tatahakin ang landas na ito, lalo na ang pagiging matapat ay ang mga labis na kumpidensyal na mga dokumento. May isa pang pinakamalaking kaina-hinalang karakter sa buong pangyayari, si Nico. Hindi maintindihan ni Taylor kung paano nakatitiyak si Nico na ang Nine Dragons ay magkakaroon ng lahat ng uri ng kriminal na impormasyon ng Nine Dragons. At sinabi sa kanya ng sigurado na kung dadalhin niya ang mga pulis upang maghanap, mahahanap nila ang ebidensya ng mga krimen ng Nine Dragons. Napaka-fishy nito. Ang tanging paraan para malaman ang sagot ay tanungin si Nico. Kaagad, nagpasya si Taylor na kontakin si Nico at imbestigahan ang sitwasyon. Oakshire University, Bamboo Residence. Bumalik na si Nico sa Bamboo Residence, naligo siya. Ang orihinal na katawan na nakasuot ng security uniform ay sinira niya, may bahid ng dugo, gustong isuot ay hindi na isusuot. Kakalabas pa lang ni Nico ng shower ay narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone, lumapit siya at nakita niyang si Taylor ang tumatawag, kinuha niya ito at sinabing, "Hello, Madam Kane." "Nico, nasaan ka?" "Ako. Nasa Oakshire University ako, sa sarili kong bahay."
Hindi ka nagsinungaling sa akin, dinala ko ang team ko sa Dragon's Hall at talagang nangolekta ng iba't ibang ebidensya ng mga krimen ng Nine Dragons. Hindi lang iyan, patay na si Mr. Wetmore. Mr. Wetmore. Patay na siya. Nakakagulat talaga ang balitang ito. Ngunit katulad nga ng kasabihang, bukas ang lambat ng langit, ngunit walang makakatakas. Nico, huwag kang magpanggap sa akin. Alam mo na ang tungkol sa pagkamatay ni Mr. Wetmore, hindi ba? Sabi ko Madam Kane, anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo pa sinabi, hindi ko malalaman. Ngunit hindi nakakagulat na ang isang taong gumagawa ng napakaraming kasamaan ay haantong sa ganito sa madaling panahon, hindi ba? So let me ask you, saan ka napunta ngayong gabi? Anong ginawa mo sa partikular, ano ang iyong ginagawa sa pagitan ng alas 12 at alauna ng hapon? Napansin kong nakipag-ugnayan ka sa akin bandang 11:30 PM naka-off ang phone mo pagkatapos noon, at nakipag-ugnayan ka ulit sa akin bandang 1:30 PM, nagsalita si Taylor at nagtanong. Ngayong gabi. Marami akong nagawa ngayong gabi. At pumunta sa isang party. Tapos bumalik ako. Bagi mo lang yan sa kwento ha. May patunay ba? Patunay. Si Miss Martino ang sumabay sa akin sa party, tanungin mo siya. Kung tungkol sa pagbabalik ko sa paaralan mamaya, walang dapat patunayan. Nagsalita si Nico at nagpatuloy, I think Madam Kane has a lot of things to do next, right? Ang Nine Dragons ay may maraming koneksyon sa Oxfire, at mayroong maraming malalaking pangalan na kasangkot sa likod ng mga eksena. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito upang mahuli ang Nine Dragons na ebidensya ng krimen, hindi ka dapat ang unang mag-ulat sa superiors, magpadala ng karagdagang tropa at lakas tao, ang puwersa ng Nine Dragons ay ganap na mapapawi. Alam mo, ang pagkaantala ay mas mahusay kaysa sa pagalingin, kung sakaling ang mga malalaking shot sa likod ng Nine Dragons ay mamagitin kung ito ay magtagal, hindi ito magiging isang magandang ideya. Natigilan ang mukha ni Taylor nang marinig ang mga katagang iyon, talagang naalala niya ang sinabi ni Nico. Ang kapangyarihan ng Nine Dragons ay maaaring umunlad hanggang sa kasalukuyan, upang sabihin na si Mr. Wetmore sa likod ng walang sumusuporta, imposible. Ngayong mayroon na tayong ebidensya ng mga krimen ng Nine Dragons, dapat tayong gumawa ng mabilis na pagkilos upang paksain ang Nine Dragons bilang isang tumor at huwag mag-iwan ng maluwag na dulo. Nico? Teka? Hahanapin kita ulit. Ito ay isang bagay na gusto kong imbestigahan ng lubusan. Sabi ni Taylor. Maligayang pagdating, maligayang pagdating, maligayang pagdating kay Madam Kane anumang oras. Nakangiting matamlay si Nico. Napabuntong hininga si Taylor at ibinaba ang telepono, pagkatapos ay agad siyang nakipag-ugnayan kay Chief Max upang iulat muna ang mga kaganapan sa gabi kay Chief Henderson, at makinig sa mga tagubilin ni Chief Henderson bago gumawa ng susunod na hakbang. Pahina 160 beauty tawag. Ibinaba ni Nico ang kanyang telepono at nagsindi ng sigarilyo para tahimik na manigarilyo. Ang pagkamatay ni Mr. Wetmore, na kanyang ginawang peking pagpapakamatay, ay hindi mahirap para sa kanya. Nakatanggap siya ng lahat ng uri ng pagsasanay, bilang karagdagan sa iba't ibang kasanayan sa pakikipaglaban at paraan ng pagiging isang espesyal na operasyong sundalo, nakatanggap din siya ng propesyonal na pagsasanay sa lihim na serbisyo. Kaya, hindi mahirap magpakamatay ang isang tao matapos siyang patayin, at magagawa pa niya ito ng walang kapintasan. Ngayong gabi ng pagkamatay ni G. Wetmore, tiyak na iimbestigahan ng pulisya ang sanhi ng pagkamatay ni G. Wetmore, ngunit upang mahanap ang anumang bakas mula dito hanggang sa kanyang ulo, ito ay malamang na hindi. Ngunit alam niya sa kanyang puso na tiyak na maghahinala si Taylor sa kanya. Ito ay hindi maiiwasan. Dahil siya ang nagpaalam kay Taylor at nanguna sa team para hanapin ang buong Dragon's Hall. Hinala sa hinala, Nico din ay hindi mahalaga, gayunpaman, ang panig ng pulisya ay hindi makakahanap ng anumang katibayan, at pagkatapos ay mapupuksa si Mr. Wetmore, siyam na dragons ay aalisin, na isang magandang balita para sa pulisya. Naisip niya na hindi gagawing malaking bagay ni Taylor ang pagkamatay ni Mr. Wetmore, at isang pag-iisa ang pag-iimbestiga hanggang sa wakas. Handa nang magpahinga si Nico pagkatapos nitong isang sigarilyo, iniisip lang, tumunog muli ang kanyang telepono, kinuha niya ang telepono upang tingnan, ngunit ito ay ang magandang principal na tumawag. Ang natatandaan ko lang, hindi na sana nagkusa ang magandang principal na tawagan siya, 2:00 na ng hating gabi at tumatawag na talaga siya, so I guess there's something going on.
Dahil doon, sinagot ni Nico ang telepono at sinabing, "Hello, Miss Martino. Ako ito. Nico, nasaan ka ngayon?" "Bumalik na ako sa paaralan at nasa bahay ako sa Bamboo Residence." "Bumalik na ba kayong lahat? Pumunta ka dito sa Club Jade kapag libre ka. Nandito ako kasama sina Sally at Stella. Nakikita kong medyo lasing na si Sally, at may mga kakaibang lalaki na pumupunta sa amin paminsan-minsan para uminom, kaya nag-aalala ako na baka may mangyari, kaya pumunta ka rito. Pumunta kayo sa bar para uminom." Natigilan si Nico saglit. Sa oras ng Buena Villa, nalaman niyang si Cillian ay nawawala ay nagmamadaling umalis. Umalis siya ng si Kay, Sally, nasa Buena Villa pa sila, hindi niya inaasahan kay nauwi talaga sila sa pagtakbo sa bar na nag-iinuman. At, lasing si Sally. Iniisip ni Nico na ang isang babae na tulad ni Sally ay dapat na madalang na pumunta sa mga lugar tulad ng mga bar at nightclub, at mas mababa kung siya ay lasing. Tonight she is so abnormal, may dahilan naman siguro, di ba? Hindi kaya dahil ayaw ng isa na makilala siya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Nico, "Okay, pagkatapos ay pupunta ako doon ngayon." "Aha? Nasa D8 card room tayo, hanapin mo na lang pagdating mo dito." Sa telepono, nagsalita si Kay. Nagpalit si Nico ng damit, nag-walk out dito, nagmaneho ng Paramount Marauder, hinanap ang mga coordinate ng lokasyon ng Club Jade mula sa kanyang telepono, at nagmaneho hanggang doon. Club Jade. Ang bar na ito ay napakapopular sa ilang mga white-collar worker sa Oxhire. Isa itong bar na puno ng maliliit na klase mod, hindi masyadong maingay na heavy metal na musika, ngunit ilang orihinal na magaan na musika at ang buong kapaligiran ng bar, na gusto ng ilang mga babaeng naka-white collar. Para sa kadahilanang ito, ang kalidad ng magagandang babae sa Club Jade ay pangalawa sa mga pangunahing nightclub venue. Anumang nightclub kung saan maraming magagandang babae, ang katanyagan ay mainit, na umaakit ng higit pa at higit pang mga lalaki. Kaya't gabi-gabi, masasabing masikip ang Club Jade, maraming humahanga na may layuning manghuli ng mga lalaki ang dadagsa sa Club Jade, ngunit sa pangkalahatan sa Club Jade ay masasabing ang pinakamahusay na mga kababaihan ay napakasarap at pino, hindi pera. Maalis, kailangan mong pag-isipang gawin ito. Ngunit ngayong gabi, napansin ng marami sa mga lalaki sa Club Jade na mayroong tatlong magkakaibang estilo, bawat isa ay may 1,000 kulay, at nangungunang kagandahan sa D8 card table. Ang tatlong nakamamanghang dilag na ito ay natural na sina Sally, Kay at Stella. Mula nang lumitaw sila sa bar na ito, sila na ang nakatadhana na maging ang pinakakitang presensya sa bar. Nagpalit sila mula sa orihinal na mga damit panggabing tungo sa Buena Villa upang maghanda para sa salo-salo. Si Sally isang simpleng mahabang damit, ang mabangong mga balikat, ang kumikinang na puting balat sa makulay na liwanag na nagniningning, ngunit sumasalamin din sa isang nakasisilaw na kumikinang na puting glow, tulad ng isang snow lotus na mumulaklak na walang kamali-mali. Jade mukha ay may kulay na may isang maliit na lasing pulang estado, ang pares ng taglagas tubig, magandang mata sa mga mata ng dumadaloy. Naglabas ng hindi maipaliwanag na magandang estilo. Si Kay ay isang 7-point long jeans na walang mangas na t-shirt, mukhang simple at tuyo, ngunit magiging kanyang slender sexy curves out, with a fallen giz like a pretty face, hindi nawawala kay Sally ang kagandahang ipinakita. Tulad ng para sa Stella, ay isang asul na tubig na masikip na damit, dibdib o V-neck na plakat, ang piraso ay ganap na ipinagmamalaki ng grupo sa isang sulyap ng mga bundok na mayamang bilog na mahinang lumitaw ang dulo ng malaking bato ng yelo, na maaaring hayaan ang malaking nosebleed, ang kanyang katawan ng sexy kapanahunan, ay tila umabot sa isang sukdulan, kahit na ito ay nakaupo ng tahimik, ngunit ang kanilang sariling emanation ng mature na babae lasa ay matindi pa rin, tulad ng isang estilo alindog hanggat ito ay isang lalaki hayop ay hindi maaaring labanan. Ubusan ng alak. Kay, umorder ka pa, marami pang alak. Napatingin si Sally sa walang laman na baso ng alak sa harapan niya at nagsalita. Si Kay said in a bad mood, "Sally, medyo nakainom ka na ngayong gabi, gusto mo ituloy ang pag-inom. Bihira lang magsaya, bakit hindi uminom? Hindi pa ako lasing. Kailangan mong ituloy ni Stella ang pag-inom sa akin," sabi ni Sally. Medyo walang magawa si Kay at kinailangan pang tumingin kay Stella. Si Stella, isang kaakit-akit na jade na mukha na hindi nakikita ang anumang mga palatandaan ng edad ay may kulay din ng matamis na pula, ngumiti siya at sinabing, dahil gusto ni Sally na uminom, samahan natin ito. Kailangang tawagan ni Kay ang waiter at ipagpatuloy ang paghahain ng alak.
Kakaalis lang ng waiter, may card seat sa kanan, dalawang binata ang tumayo, papunta kay Sally at sa table nila, nakangiting sabi ng isa sa mga lalaki, 3 dilag, wala kang alak. Bakit hindi ka pumunta at umupo sa table namin? Lalo na gustong makilala ka ng ating Jan. Itinaas ni Kay ang kanyang mga mata at pagkatapos na makita ang dalawang lalaki ay baka sa mukha niya ang pagkainis na naiinip, sinabi niyang masama ang loob, bakit ka na naman nandito? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, hindi kami interesadong kilalanin ang tinatawag mong Jan. Kung naubusan tayo ng alak, maaari tayong tumawag ng waiter para ihain, bakit tayo pupunta sa iyong lugar? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay upang makuha ang pinakamahusay mula dito. Pinaikit ng isa pang lalaki ang kanyang mga mata at nagsalita. Ang mga salita ay may higit o mas kaunti na nagdadala ng ilang nagbabantang kahulugan sa loob. Stella said in a bland tone, "You two please go back. Please don't bother us again, otherwise you will be responsible for the consequences." You, itong magandang babae, malaki ang bibig. Ito ang unang pagkakataon mo dito, tama ba? Hindi mo alam na ito ang lugar ni Jan. Kung pupunta ka para uminom, hindi ka mawawala ng anumang buhok. Sa lipunang ito, marami pang paraan para makilala ang mga tao, di ba? Walang pakialam na tumawa ang binata sa kanan at sinabing. Si Kay ay malapit ng magkasya, ngunit pagkatapos ay isang walang malasakit, ngunit magnetic na boses ang pumasok sa isip. Kayong dalawa, hindi ito ang paraan para kunin ang magandang babae. At saka, how dare you come out to meet people with your swarthy, sharp-tongued faces? Bumalik ka, hindi ito ang lugar na pupuntahan mo.